silent channel. Please don't skip the ads. At paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1571. 1571. Napatulala si Nayen Rujao sa lalaki na tila baliw. Haha. Napakabahong batang lalaki na pinahahalagahan ang pag-ibig at katwiran, hindi nakakagulat na ang babaeng ito ay handang mamatay para sa iyo. Ibinaba ni Tianbao Patriarch ang kanyang true essence at binitawan si Nyan Rujao. Para sa kanya, walang silbi si Nayen Rujao, at ang pagpatay sa kanya ay maaaring makasakit sa hangguangman, kaya hinayaan niya ito. Hindi na ito napigilan ni Nayen Rujao at diretsyong nahulog, ngunit sa kabutihang palad, nahawakan siya ng ulo na si Han Hui. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon sa itaas, tumingin si Han Hui kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, at pagkatapos ay umatras kasama si Nayen Rujao. Pinagmasdan ni Nayen Rujao si Ye Fan na nakaharap sa 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian, sinusubukang abutin ang isang bagay, ngunit hindi man lang niya maiangat ang kanyang kamay. Tumingin si Ye Fan sa 5 tao sa kanyang harapan ng buong atensyon, ngunit wala siyang oras para dito. Tumingin ulit ako kay Nayen Rujao. Ikaw brat na nagpapanggap na alagad ko, hey Rui, ay medyo matapang. Ngumisi si Ancestor Xuanhai, talaga bang iniisip mo na sa iyong layunin sa antas ng emperador na espada at libu-libong lumilipad na espada, maaari kang maging mga kaaway ng ating mga ninuno? Ang pagpatay sa napakaraming mga disipulo natin, sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Sino nagsabi, gusto kong tumakas? Biglang naglunsad ng pag-atake si Ye Fan, pinakilos ang libu-libong lumilipad na mga espada, tulad ng isang marahas na bagyo, at direktang binaril ang 5 matagal ng ninuno sa kanyang harapan. Walang kapantay na layunin ng espada, pagbagsak ng Heaven Sword Rain. Ang ulan ng espada ay inilabas ng paalang, tulad ng libu-libong mga streamer, at ang mga gintong lumilipad na espada ay tumusok sa kalangitan ng makapal. Mga trick ng pag-ukit ng mga insekto. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ng ninuno ni Tianbao ang kanyang kakulaitan, at pinakawalan ng gintong ingot ng primordial, na direktang bamukol sa isang higanteng gintong kalasag, na hamarang sa kanyang harapan. Ikanaway ni Ancestor Chi Lian ang kanyang kamay, at isang malaking alon na parang nagngangalit na apoy ang gamulong sa galit, na dumurog sa lahat ng lumilipad na espada ni Ye Fan. Sa sandaling kumilos ang dalawang ninunong matagal ng buhay na ito, ang layunin ng espada ni Ye Fan ay ganap na napigilan. Gayunpaman, inaasahan ni Ye Fan na mangyayari ito. Ginamit niya ang collapsing Heaven Sword Rain, at hindi niya gustong samantalahin ang trick na ito. Ang gusto niya ay lumikha ng kaguluhan at makahanap ng puwang. Ubu. Ang figure ni Ye Fan ay lumipad patungo sa Hanggayo Island sa ilalim ng mabilis na panginginig ng mga pakpak ng Dragon Scale Sword. Hindi. Kukunin niya ang banal na relic. Maraming mga ninuno ang nagulat nang mapagtanto nila ang tunay na layunin ni Ye Fan. Si Ye Fan ay hindi tumakas, ngunit sumugod sa lawa sa Hanggayo Island. Maaaring ang baliw na ito, hindi lamang hindi natatakot, ngunit kailangan pang lumaban para sa mga banal na bagay. Ang relic ay hindi pa naipanganak, ngunit malinaw na nakatago ito sa lawa. Sapagkat ang ilang mga sagradong bagay, kung ito ay sapilitang ipinaglalaban ng maaga, ito ay maaaring masira. Halimbawa, ang ilang immature fairy fruit medicine, kung hindi ito maghintay para sa natural na kapanahunan nito, ito ay magiging ganap na walang silbi. Sa makatuwid, sina Han Guangman at Feng Linhai ay hindi nang ahas na pumunta sa lawa upang mag-imbestiga ng maaga, at nanatiling mapagbantay. Kung pumasok si Ye Fan at gumawa ng gulo sa sandaling ito, kung ang isang sagradong bagay ay nawasak, o nakuha niya ito, maaaring may malaking pagbabago. Batang naghahanap ng kamatayan. Si Ancestor Hanyo ang unang nag-react, tinawag ang sarili niyang White Silver Flying Sword at itinulak ito gamit ang isang palad. Ang isang patak ng tubig ay tumagos sa isang bato. Ang lumilipad na espada na ito ay tila naging isang banal na arrow na tumagos kay Yang sa 100 hakbang, at ito ay parang isang malaking patak ng tubig, na kumikislap ng puting liwanag, hinahabol ang likod ni Ye Fan. Naramdaman ni Ye Fan na may malakas na tumatagos na sword intent na humahabol sa kanya. Alam na ito ang layunin ng espada ng mga ninuno ni Han Yu, hindi siya nang ahas na pakialaman ito. Direkta niyang binago ang hugis ng mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon sa likod niya at ginawa itong dalawang gilid. Layer sword at shield. Matigas ang ulo espada at kalasag. Nang naisip ni Ye Fan na makakarating siya sa oras, nalaman niyang bumibilis ang sword intent habang patuloy na tumataas ang distansya ng shot. Ang bilis at lakas ay maaaring tumaas sa layo. Parang ulan na pumapatak mula sa langit, mas maraming ulan ang dumidikit dito, at habang bumagsak, ang bilis at lakas ay patuloy na tumataas. Huli na para paikliin ang espada at kalasag. Napagtanto ni Ye Fan na siya ay direktang tatamaan ng ganito, at habang siya ay nahuhulog, pinilit niyang ilabas ang layunin ng espada at binago ang posisyon ng kanyang katawan. Bang! Ang natitiklop na light sword at shield sa likod niya ay tinusok ng patak na iyon ng sword intent matapos lamang ay kondensang ang unang layer. Ang isang malaking bilang ng mga lumilipad na mga espada ay nakakalat, at ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay walang tigil. Kahit na si Ye Fan ay isang Emperor level na sword intent, at ang kalaban ay isang Heaven level na sword intent,
ang gap sa cultivation ay gumagawa ng sword intent ng ninuno na si Hanyu, sa oras na ito, ay nalampasan ang walang katulad na sword intent. Nag-aatubili na naiwasan ni Ye Fan ang gayong pag-iwas, at nagawa niyang ipasa ang layunin ng espada. Natagpuan ni Ye Fan na ang kanyang hita ay bakat ng sword intent, at isang bahid ng dugo ang direktang tumalsik. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, napakadelikado. Kung gumawa ka ng half-point error sa iyong paghuhusga, nangangahulugan ito na ang iyong puso o tiyan ay nabutas. Gayunpaman, kahit nasugatan siya, hindi niya mapigilan si Ye Fan na sumisid sa lawa sa Red Moon Island. Paft! Si Ye Fan ay lubusang nakalubog sa tubig, nagsaboy ng ulap ng tubig. Sa sandaling siya ay pumasok sa tubig, ang mayamang espiritual na enerhiya sa tubig ay nagparamdam kay Ye Fan na ang kanyang buong katawan ay nabalisa, at ang mga selula sa kanyang katawan ay tila stimulant, at hindi sila maaaring maging aktibo. Ang isip ni Ye Fan ay mas malinaw kaysa dati, at ang kanyang unang plano ay sa wakas ay nagtagumpay. Magpakita at hayaang makaahon si Nayeon Rujao sa mahirap na kalagayan. Pagkatapos, mag-isip ng paraan para ilihis ang atensyon ng mga ninunong ito. Ano ang maaaring maging dahilan ng pagsuko ng 5 ninunong ito sa pakikitungo sa kanya? Walang alinlangan na mayroon lamang isang bagay ang banal na bagay. Kung lumitaw ang sagradong bagay, karamihan sa 5 ninuno ay walang oras na isipin ang tungkol sa kanya. Kung tutusin, maaari siyang patayin anumang oras. Kung ang sagradong bagay ay inalis, mahihirapan silang maibalik ito. Gayunpaman, syempre, ang sagradong bagay ay hindi makikipagtulungan kay Ye Fan para kumilos, kaya si Ye Fan ay maaari lamang pumunta sa lawa upang mahanap ito ng mag-isa. Sa anumang kaso, maaari lang tumaya si Ye Fan. Kung malalaman niya ang banal na relic at itapon ito na parang Cain, malamang na kailangang iwanan ng mga ninuno na ito ang kanyang negosyo at makipagkumpetensya para sa banal na relic. Siyempre, napakadelikado rin ng planong ito. Katulad ngayon, bahagyang nagkamali si Ye Fan, at maaaring napatay siya bago pumasok sa lawa. At kung ang ninuno ni Tianbao ay tumanggi na pakawalan si Ru Jiao, kung gayon maaari lamang niyang kagatin ang bala. Sa pangkalahatan, matagumpay pa rin ang kanyang plano sa kasalukuyan, ngunit nakakalungkot na ang libu-libong lumilipad na mga espada na kanyang ikinalat sa labas ay walang oras upang bawiin ang Sword God Ring. Sa kabutihang palad, si Ye Fan ay hindi kapos sa mga espada. Matapos ipatawag ang isa sa lawa, muling sumisid si Yuj Ian sa kailaliman ng lawa. Habang pababa siya, mas malakas ang espiritual na enerhiya, at dapat na naroon ang banal na relic. Kung makakita siya ng isang sagradong bagay na maaaring magbago ng kanyang buhay laban sa langit, maaaring hindi na niya kailangan pang tumakas, at hindi na siya matatakot sa 5 matagal ng ninuno na ito. Siyempre, kailangang magmadali si Ye Fan. Kung tutusin, kapag nakita siyang bumaba ng 5 ninuno, tiyak na hahabulin siya ng mga ito. Sa itaas ng lawa, si Tianbao at iba pang 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay tumingin sa umaalon-alon na tubig ng lawa at nagkatinginan ng ilang beses. Ang 5 tao ay likas na may kanya-kanyang iniisip, at ang iba't ibang pagbati noon ay wala ng saysay. Ang banal na relic ay nasa lawa, at si Ye Fan ay bumaba na. Bagamat maaaring hindi niya makuha ang banal na relic, at least may posibilidad na makuha niya muna ito. Si Ancestor Qi Lian ay hindi nakapagpigil noong una, lumingon siya at sinabing, ang mga disipulo ni Feng Linhai ay nagbabantay sa pagbuo ng Fire Lin. Huwag lumabas ng walang pahintulot. Pagkasabi niyon, diretsyong bumulusok si Ancestor Qi Lian sa lawa. Nakita ito ni Ancestor Hanyo, at nagmamadaling ginamit ang kanyang espada para sumisid sa lawa. Ang natitirang 3 ninuno sa lawa, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at sa wakas ay wala nang makakahawak pa. Pagbaba, at least may chance, kung hindi ka bababa, mapapanood mo lang ang ibang tao na kumukuha ng banal na relic, syempre ayaw nila ng kahit sino. Kabanata 1572 ang ilalim ng lawa. 1572 sa ang kalaliman ng nagyayalong lawa, ito ay itim na itim, at ang espiritual na enerhiya ay naging mas masagana habang ito ay bumababa, na parang ang bawat patak ng tubig ay nabuo ng espiritual na enerhiya. Kahit na si Ye Fan ay kasalukuyang nasa isang estado ng double disintegration, sword intent, at extreme unparalleled sword intent, ang kanyang katawan ay halatang hindi masyadong pagod. Bahagyang nasira ang katawan, ngunit ang mayamang espiritual na enerhiya ang nagpagaling sa kanya. Bagaman ang Reiki ay isang napakahalagang mapagkukunan para sa mga monghe, tulad ng mga normal na tao na nangangailangan ng mga sustansya, kung mayroong overnutrition, ito ay magdudulot din ng mga problema tulad ng mga sakit. Masyadong marami, pareho ang lahat, kapag ang espiritual na enerhiya ay lumampas sa limitasyon ng isang monghe at isang katawan, ang mga suplemento ay magiging lason din. Sa simula pa lang, komportable na si Ye Fan sa kanyang katawan, ngunit unti-unting naging masyadong aktibo ang kanyang katawan, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at mabilis na umagos ang kanyang dugo, at medyo na-overwhelm siya. Parang anumang oras ay kailangang ihiwalay sa kanya ang bawat selula ng kanyang katawan. Aktibong nais na ganap na matuno sa tubig ng lawa na ito. Hindi.
Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, bago ako makarating sa pinakamalalim na punto, ang aking katawan ay masisira ng espiritual na enerhiya. Sa desperasyon, magagamit lamang ni Yefan ang kanyang sword intent upang protektahan ang kanyang katawan at putulin ang kontak ng espiritual na enerhiya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yefan ng ganoong sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Yefan na may ilang mga hininga na lumalapit sa kanyang likuran. Tama na, ang 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay bumaba na lahat. Kaagad na sinubukan ni Yefan ang lahat ng kanyang makakaya na mag-drill sa kailaliman, ngunit habang palalim ito ng palalim, ang density ng aura ay palaki ng palaki, talagang naramdaman ni Yefan na halos hindi na mapigilan ng kanyang sword intent ang mataas na konsentrasyon ng aura na ito. Kahit na, ang nakapaligid na pakiramdam ay puno na ng likido mula sa langit at lupa na aura, at walang gaanong tubig. Paano ito nangyayari? Maaaring ang pinakamalalim na lugar na ito ay isang fountain na may purong likidong asensya ng langit at lupa. Pakiramdam na ang kanyang layunin sa espada ay patuloy na nabubulok, pinilit ni Yefan na suportahan ito. At ang mga sumusunod na ninuno, tulad ni Tianbao at Chilian, ay nagulat din sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa kailaliman ng lawa na ito. Hindi nila kayang tiisin ang napakalakas na espiritual na enerhiya kaysa kay Yefan, pagkatapos ng lahat, ang kanilang pisikal na lakas ay hindi kasing lakas ng kay Yefan. Ang bawat tao ay may sapat na tunay na enerhiya upang maiwasan ang pagkasira ng espiritual na enerhiyang ito. Gayunpaman, ang kanilang cultivation base ay mas malakas kaysa kay Yefan, at ang mga ninuno ni Tianbao ay mayroon pang gintong ingot para protektahan ang kanilang sarili, na mas madali kaysa kay Yefan. Hinahabol ng 5 ninuno ang gintong liwanag sa ibaba. Alam nila na si Yefan ay tiyak na hindi makakatagal sa harap nila. Kung tungkol sa paggawa ng mga hakbang upang tugisin si Yefan, wala ni isa sa 5 ang gumawa noon. Sa magulong at mapanganib na kapaligirang ito, maaaring mawalan ng paningin sa isa't isa ang sinumang kukuha ng unang pagbaril. Kung sila ay inaatake ng ibang tao, ito ay isang malaking gulo. Kaya naman, ang 5 ay nagbabantay sa isa't isa, at walang nagmamadaling kumuha muna ng baril. Anyway, sa kanilang opinyon, si Yefan ay walang pinagkaiba sa isang patay na tao kung nagpatuloy siya sa ganito. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at kumapit, naramdaman niya na ang konsentrasyon ng kanyang layunin sa espada ay hindi na kayang hadlangan ng pagsalakay ng espiritual na enerhiya mula sa labas. Ang aura na may mas malaking density at mas malakas na kalidad, tulad ng isang karayom na ipinasok sa tahi, ay unti-unting pumasok sa katawan ni Yefan. Uminom lang si Yefan ng napakaraming tonic, at nagsimula siyang damyugo mula sa kanyang mga butas ng ilong, at patuloy na tumulo ang dugo mula sa mga butas ng capillary. Maaaring, gusto ko na talagang mamatay dahil sa sobrang espiritual na enerhiya. Hindi makapasok si Yefan, hindi siya makaka-address, makakapit lang siya, umaasa sa kanyang malabakal na tiyaga, sumisid siya sa pagkataranta. Unti-unti, napansin ni Yefan na parang tumataas ang tubig sa ibaba. Oo naman, may fountain sa ilalim ng lawa. Sinubukan ni Yefan na iwasan ang lokasyon ng fountain, ngunit gaano man niya ito iwasan, habang papalapit siya sa ilalim ng lawa, mas nakakatakot ang aura. Naramdaman ni Yefan na nagsisimula ng lumabo ang kanyang kamalayan, at ang bilis ng pagsisid ng 5 ninuno sa likod niya ay bumagal din ng husto. Alam ng lahat na nasa ibaba ang kailaliman ng kamatayan, ngunit walang sino man ang handang tumigil doon. Ho, ho! Biglaan! May malalim at mahiwagang tunog sa ilalim ng lawa, na parang tunog ng ilong ng isang uri ng higanteng hayop, na ipinakilala sa mga tainga ng lahat. Nagtataka si Yefan at ang 5 ninuno kung mayroon silang mga guni-guni, paano nagkaroon ng mga tunog ng paghinga. Ngunit sa sandaling ito, sa kadiliman sa ilalim ng lawa, 2 malalaking golden blue-beast pupils na parang mga grinding disc ang biglang lumitaw. Kahit na makita mo lang ang pares ng mga mata na ito, mararamdaman mo na ang matinding puot at galit. Parang nahulog si Yefan sa kuwebo ng yelo, malamig ang dugo niya. Ano ba? Paanong may mga nilalang pa sa gayong lugar ng kamatayan na may malakas na espiritual na enerhiya? Maaaring ito ay isang sagradong bagay. Ang relic ay buhay. Ang 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian sa likuran ay halatang may naramdamang mali. Mas may karanasan sila kaysa kay Yefan. Kung tutusin, sa sinaunang daigdigma ng engkanto o noong unang panahon, marami kasing bihira at kakaibang hayop ang buhok ng baka. Ang maaaring manatili sa ganoong lugar ay alinman sa mga sinaunang banal na hayop o sinaunang mabangis na hayop, at sila ay talagang hindi dapat guluhin. Tumakbo ka. Sa unang pagkakataon, halos hindi na kailangang magtinginan ng 5 ninuno, at lahat sila ay nagsimulang tumakbo pabalik. Napansin ni Yefan na ang 5 ninuno ay umaatres, at syempre hindi siya patuloy na maghihintay sa kamatayan, mabilis siyang tumalikod at umakyat. Umuungol. Ang higanteng hayop sa ilalim ng lawa ay tila na-provoke, humahakbang sa mga alon ng tubig at nagmamadaling umakyat sa ibabaw. Bagamat walang oras si Yefan upang makita kung ano ang nasa likod niya, ang malaking pares ng golden blue eyeballs lamang ang nagpatunay kung gaano kalaki ang kanyang katawan, at ang laki ng kanyang ulo ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Xiao Jin. Kung nahuli ka ng taong ito, hindi nakakagulat na maaari kang kainin ng isang kagat.
Buti na lang at mukhang hindi mabilis kumilos ang higanteng hayop. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa tubig, ngunit nabigo ang higanteng hayop na makahabol. Nang sumugod si Yefan sa lawa, nakita niya ang 5 matagal ng ninuno, at naghiwa-hiwalay silang lahat. Magkasunod na bumalik sa kani-kanilang porma sayon sina Ancestor Hanyu at Ancestor Chi Lian. Sina Taikang at Zuanhai ay sumali sa mga monghe ng kanilang sariling sekta. Ang ninuno ng Tianbao ay nasa kabilang panig din ng lawa, kasama ang mga monghe ng negosyong Tianbao. Ang 5 ninuno na ito ay walang oras para pakialaman si Yefan sa sandaling ito, dahil sa ilalim ng gayong pagkubkob, hindi rin makakalipad si Yefan. Sa sandaling lumipad si Yefan sa hangin, nakarinig siya ng malakas na ingay na parang kulog mula sa tubig. Umuungol. Ang mga alon ng tubig ay tumataas. Isang malaking puting anino ng hayop ang bumangon sa langit at nagpakita sa harap ng libu-libong monghe. Ito pala ay isang higanteng hayop na parang malaking puting tigre, 4 o 5 metro ang taas at 10 metro ang haba, parang bahay. Ang buong katawan ay asul na pattern ng tigre, ang balahibo ay kasing kintab ng metal, at sa malaking ulo ng tigre, 2 matutulis na pangil ang naglalabas ng nakasisilaw na puting liwanag. May 3 mahabang malambot na buntot sa likod nito, na pula, berde, at asul. Nang ang higanteng halimaw na ito, na mukhang isang malaking puting tigre, ay nakipag-ugnayan sa hangin, isang nagngangalit na pulang apoy ang nagninangas sa buong katawan nito, at isang pares ng mga mata ang naging kulay ng apoy. Umuungol. Gitling. Ang higanteng tigre ay umungal hanggang sa langit, at sa dagandong na ito, ang apoy na tumuntong sa 4 na paa nito ay direktang nagpakita ng takbo ng nagngangalit na apoy, at ang nagngangalit na hangin ay nagkalat sa apoy. Narinig na lamang ng libu-libong mga magsasaka ang dagandong ng nangingibabaw na mundong ito, at marami sa kanila ay natakot na at ang kanilang mga mukha ay mapatla. Luwu. Mythical Beast Luwu. Biglang may naisip si Ancestor Chi Lian at napabulalas. Sunod-sunod ding nagising ang ilan pang mga ninuno, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang kaguluhan. Paano ito posible? Hindi ba si Luwo ay isang banal na hayop na nawala mula noong sinaunang panahon? Paano ito naririto? Ang mga dila ng mga ninuno ni Xuanhai ay buhol-buhol, kahit na siya ay isang magsasaka sa larangan ng mahabang buhay, na nakikita ang mga sinaunang hayop, siya ay natatakpan pa rin ng panginginig. Maging ang mga ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay ganito, at ang iba pang mga monghe ay natural na natulala at lubos na nabigla. Narinig ni Yefan ang mga salita ng mga taong ito, at pagkatapos ay tumingin muli sa higanteng puting tigre na tumitingin sa mundo ng may paghamak, humahakbang sa apoy, huminga ng hangin, at umuungal ng galit, ang kanyang anit ay manhid. Bigla niyang naalala na ang ilang mga sinaunang aklat sa mundong ibabaw ay nagtala ng mga salita. Sa timog ng kanlurang dagat, sa baybayin ng Kumunoy, sa likod ng Chishui, at bago ang Blackwater, mayroong isang bundok na tinatawag na Kunlun Hill. May mga Diyos, mukha ng tao at katawan ng tigre, at mayroong ang teksto ay may buntot, na lahat ay puti, at ito ay nakalagay dito. Sa ibaba nito ay napapalibutan ng isang kailaliman ng mahinang tubig, at sa labas nito ay isang bundok ng nagninangas na apoy. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan ng teksto sa mahabang panahon, at ang naitala na lokasyon ng Luwo ay tila tumutugma sa lugar ng dagat ng sinaunang mundo ng mga engkanto. At binanggit din ito na may mahinang tubig sa paligid, mahinang tubig. Ito ay isang uri ng tubig na hindi lumulutang, walang bangkang makatawid dito, at ang mga tao ay hindi na makaahon kung sila ay bababa. Hindi kaya. Ang mahinang tubig na ito ay tumutukoy sa aura fountain sa ibaba. Bagamat maraming impormasyon ang hindi naaayon dito, tulad ng Kunlun Mountains, gaya ng Yanwo. Gayunpaman, pagkaraan ng napakatagal na panahon, ang ilang pagbabago sa heograpiya ay ganap na normal. Tungkol naman kay Luwo, kilala rin bilang Enlightened Beast, mayroon ding mga tala sa ilang aklat, 400 milya sa timog kanluran, ito ay tinatawag na burol ng Kunlun. 9 na buntot, mukha ng tao at kuko ng tigre. Sila ay mga Diyos, ang 9 na dibisyon ng Sith-ian at ang panahon ng pagkakulong ng emperador. Ang tinatayang kahulugan ay ang Luwo ay parang tigre. Siya ay isang banal na hayop na namamahala sa 9 na langit, at ang kanyang katayuan ay maliwanag. Ngunit sa mga sinaunang aklat, sinasabing si Luwo ay may 9 na buntot, ngunit ang Luwo sa harap niya ay may 3 buntot. Alam na hindi pa siya ganap na lumaki, o may mga paglihis mula sa makasaysayang datos. Malakas ang tibok ng puso ni Yefan. Masyado ba siyang baliw, naghahanap ng isang banal na relic at nakakita ng isang sinaunang mythical beast? Mula sa bug zone ng hangin at apoy na pinakawalan ni Luwu ngayon, nararamdaman ko na ang pamimilit ng banal na hayop na ito ay mas malakas kaysa sa 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian. Ganito rin, wala ni isa sa 5 ninuno ang nang-ahas na lumapit, at lahat sila ay nakatayo sa malayo. Napagtanto din nila na ang Luwu na ito ay hindi dapat pakialaman. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, iyon lang, ang Divine Beast ay isang Divine Beast kung tutuusin. Ngunit, ang punto ay, ang banal na halimaw na ito. Isang pares ng malalaking parang apoy na mga mata ang lumingon sa kanya.
Malinaw na isa siyang malaking puting tigre, ngunit talagang nababasa ni Ye Fan ang pakiramdam ng pag-iisip mula rito, na parabang nakikipag-eye contact siya sa isang matalinong buhay. Gudong. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan, tapos na ito, ang 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay nakatingin sa labas, at ang halimaw na nasa gitna ay nakatingin, paano tumakbo ngayon? Kabanata 1573 masyadong nakakahiya. Para sa isang oras noong 1573. Tahimik na pinagmamasdan ng libu-libong monghe ang langit sa Hanggayo Island. Marami. Naaawa ang mga tao kay Ye Fan. Maaaring siya ay namatay sa mga kamay ng mga ninuno ng 5 dakilang immortal na kaharian, o siya ay nilamon ng banal na hayop na si Luo. Ito ay isang patay na dulo. Tiningnan ni Ye Fan ang malaking puting tigre na nagninangas na may apoy sa harap niya, at ngumiti ng mapait at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makitang hindi gumagalaw ang malaking pusa, wala siyang ibang pagpipilian kundi iabot ang kanyang kamay sa palakaibigang paraan, kumaway kay Luo, at bumati. Hoy, kumain ka. Hindi. Ang ganda mo, ha? Yeah. Halos tanungin ni Fan ang malaking lalaki kung kumain na ba siya, at mabilis na binago ang kanyang mga salita, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya alam ang wika ng hayop, kaya't maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang magpakita ng kabaitan. Sana. Ang malaking pasang ito ay hindi lumapit sa kanya at kumakain ng mga lumang bagay mula sa 5 mahabang buhay na kaharian. Pero, ang ngiti ni Ye Fan sa sandaling ito, kung makatingin siya sa salamin, tiyak na makikita niya na wala itong pinagkaiba sa pag-iyak. Kahit noong unang beses niyang nakita si Xiao Jin, hindi gaanong kinabahan si Ye Fan. Kung si Xiao Jin ay isa lamang espiritong hayop sa kanyang kamusmusan, ang Luo na ito ay isa ng mature na hayop, at ang pamimilit ay ganap na walang kapantay. Bagaman, sinasabi ni Ye Fan na mayroong bloodline ng dragon sa kanyang katawan, hindi pa siya nagising sa isang tiyak na lawak, na tila may pagkakaiba sa lahi sa pagitan niya at ni Luo. Mula sa ang pagiging maingat ng mga matagal ng ninuno na ito at ang hitsura ng pag-iingat ng distansya, naiintindihan nila ang kahulugan nito. Lu. Tiningnan ni Wu si Ye Fan ng mahabang panahon na may pares ng mga tigre na mata na may komplikadong mga ekspresyon, at tila puno ng pananibik at ginhawa. Iniisip ni Ye Fan kung naghahalusinate ba siya, na parang nararamdaman niya talaga ang nararamdaman ni Luo. Anak, halika rito, huwag kang matakot. Biglaan. Isang boses na puno ng mga pagbabago ang umalangaw sa isipan ni Ye Fan. Upang maging tumpak. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ye Fan at hindi makapaniwalang tumingin kay Luo. Yeah. Matigas na itinuro ni Fan ang kanyang sarili, na may nagtatanong na ekspresyon sa kanyang mukha, sinusubukang tingnan kung si Luo ang tumatawag sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang tumanggo si Luo at tumugon sa kanyang mga pagdududa. Oo. Natigilan si Fan, ang banal na hayop ay talagang isang banal na hayop, at maaari itong makipag-usap ng direkta sa kamalayan ng tao. Psychic ang tawag dito Kung ikukumpara sa Luo na ito, ang tanggang ahas na kapatid ng aking pamilya ay talagang wala sa marka. Oo. Naramdaman ni Fan na hindi malisyoso si Luo, kaya medyo gamaan ang loob niya, at dahan-daang lumapit kay Luo. Nakita ng libu-libong cultivator na hindi tumakbo si Ye Fan, at nilapitan nila si Luo. Hindi nila maiwasang isipin na si Ye Fan ay baliw. Itong lalaking ito, masyadong matapang. Ito ay mamamatay. Ako. Hulaan niyang alam niyang hindi siya makakatakas, kaya plano na lang niyang ilabas lahat. Oy, wala siyang paraan para umatras. Ang isang grupo ng mga magsasaka ay nag-uusap, ngunit ang mga mata ng 5 mahabang buhay na mga ninuno ay kumikislap. Mas alam nila ang tungkol sa mga hayop, at medyo naghinala sila sa sitwasyon sa oras na ito. Tumayo si Ye Fan sa harap ni Luo, hindi alam kung ano ang sasabihin, iminuwestre niya, welcome. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Anak, hindi mo na kailangang magsalita. Naiintindihan ko ang puso ng mga tao. Kailangan mo lang mag-isip. Tumanggo si Ye Fan ng alam, at sinabi sa kanyang puso, ikaw ay talagang isang banal na hayop Luo. Sumagot si Luo, isang banal na hayop. Nahihiya ako, bago ang dugo ng dragon, isa lang akong maliit na hayop na nagpo-protekta sa bundok. Sa kabutihang palad, hindi siya pinabayaan ng iyong ninuno na si Xuanyuan Wangdi at minsang binantayan si Kunlun. Kumunot ang noo ni Ye Fan at sinabing, lumalabas na ang mga makasaysayang talaan ay nagsasabi na ikaw ang Kunlun Mountain God, ito ay totoo. Anak, ikaw ay inapo ng Diyos na si Long, paanong hindi mo ito malalaman, kailangan mo pa ring pagdudahan ito. Hindi kaya inutusan ka ng kanyang kamahalan Xuanyuan. Nandito ka ba? Nagtaka si Luo. Natigilan saglit si Fan, at sinabing, ang angkan ng Xuanyuan ay isang figure na libu-libong taon na ang nakalilipas, at matagal na siyang nawala. Ano? Isang pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Luo, at pagkatapos ay napaisip siya muli, nang hihinayang sinabi, kaya naging ganito. Napakatagal na. Gayun din, pagkatapos ng lahat, ang talento ni Xuanyuan ay nasira sa kaharian ng Tai Chi at iniwan ng immortal. Ang espiritual na mundo ay sandali lamang. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin makita ang kanyang kamahalan ng Yellow Emperor sa huling pagkakataon, Bulong ni Fan sa kanyang puso, lumalabas na ang 5 congenital na Diyos ay umiiral,
kahit na sinabi ni Luwu, ito ay dapat na talaga. Sa ganitong paraan, hanggat nalalampasan mo ang Taiji, maaari kang makapasok sa eroplano ng Teiso, at sa mundong ginagalawan mo ngayon, nakilala rin bilang mundo ng mga engkanto, hindi ko alam kung may kinalaman ito sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ngunit si Yefan ay walang oras upang tanungin ang mga tanong na ito sa realm sa ngayon. Ang mas na-curious niya ay ang relasyon ni Luwu at ng angkan ng Xuanyuan. Pamilyar ka ba kay Emperor Xuanyuan? Tanong ni Yefan. Tila nakabawi si Wu mula sa kanyang mga alaala at sinabi, ako ang lingkod ng Shenlang clan, nagbabantay kay Kunlun sa 10,000 taon, pinapanood ang mga inapo ng Shenlang clan na lumaki mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at pinapanood din ng Xuanyuan Wangdi na duminahin ang China. Mga natural na sakuna, ang espiritual na enerhiya sa mundo ay manipis, at nakita ni Emperor Xuanyuan na ako ay tumatanda at wala nang hinaharap, kaya dinala niya ako sa sinaunang diwatang espiritong mundo, at natagpuan ang mahinang tubig na ito, umaasa sa asensya ng langit at lupa dito, upang tulungan akong magparami ng mga supling, Natigilan si Fan, ang angkan ng Xuanyuan ay pumasok sa sinaunang mundo ng mga engkanto para tulungan kang manganak. Para manganak ng isang maliit na Luwu. Si Fan ay ganap na natigilan. Hindi ba ang mythical beast na ito ay nagpaparami ng lalaki at babae? Lubusang naunawaan ni Luwu ang tanong ni Yefan at sinabing, sa panahon ng digmaan sa langit at sa tao, ako na lang ang natitira sa aking lahi sa mundo, kaya tanging ang asensya ng langit at lupa ang makapagbibigay sa akin ng pagkakataong magsilang ng mga inapo. Ang angkan ng Xuanyuan ay maalalahanin sa aking angkan at ayaw niyang mapuksa ang aking angkan, kaya inilayo niya ako sa Kunlun, at pumunta rito upang magkaroon ng pagkakataong tingnan kung magagamit ba natin ang asensya ng langit at lupa para magparami ng mga inapo. Bagamat nalilito si Yefan, naisip niya ang banal na hayop na ito. Ito ay dapat na naiiba sa mga ordinaryong hayop. Sinasabing tumalon si Sun Monkey mula sa isang bato na medyo makatwiran. Kaya, si Luwu sa harap ko ay isa pa ring babae. Anak ni Shenlang, dahil hindi ka inutusan ni Emperador Xuanyuan Huang na pumunta dito, bakit ka pumunta dito? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang sinaunang mundo ng engkanto ay dapat na pinutol ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kakaibang sabi ni Luwu. Mapait na ngumiti si Yefan, at maikling ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Hindi ko rin mapigilan, papatayin ako ng 5 monghe na ito sa immortal na kaharian, kaya kailangan kong subukan ang swerte ko para makita kung ano ang nasa ilalim ng lawa, ngunit hindi ko inaasahan na ang banal na relikya ay magiging mito mong hayop. Ngunit, Luwu. Madam, maaari mo ba akong tulungan, sa palagay ko ay lubos silang natatakot sa iyo, maaari mo ba akong paalisin dito? Labis ang pasasalamat ni Yefan na siya ay nasa katawan sa dugo ni Shenlang, talagang mapalad na magkaroon ng pakikipagkaibigan kay Luwu. WHO. Naisip ko, napabuntong hininga si Luwu, anak ko. Natatakot akong hindi kita matulungan, dahil ngayon, hindi ko mapoprotektahan ang sarili ko. Natigilan si Fan, at nagtaka, bakit? Ang lakas mo, kalaban ba ito? Ngunit itong 5 mahabang buhay na kaharian. Sa tingin ko lahat sila ay natatakot sa iyo. Kung ako ay nasa aking kalakasan, hindi na kailangan ng 100 longevity cultivator. Ngunit ngayong matanda na ako at malapit ng manganak, kung gusto ko talagang lumaban, hindi ko matutulungan itong 5 longevity cultivator. Ako lang, pero it's just to scare them, I just tried my best to show it. If I really have the strength of the year, itong 5 taong ito ngayon ko lang pinatay. Natigilan si Yefan, ito ay masyadong nakakahiya. Maaga o huli, si Luwu ay magkakaanak na ngayon. Ngayon lang siya nagtaka. Kabanata 1574 na balanse. 1574. Gusto niyang hilingin sa isang buntis na tulungan siyang lumaban, hindi na kayanan ni Yefan, hindi niya napigilan ang pagtawa at pag-iyak, kaya ganyan. Gaano ka nakatagal na buntis ng iyong sanggol? Mangganganak ka na ba? Napakaraming espiritual na enerhiya ang lumalabas mula sa lawa na ito. Dahil ba gusto mong magkaanak? Napabuntong hininga si Luwu, tama, hindi ko alam ang araw at buwan sa lawa, buntis na ako sa batang ito sa loob ng libu-libong taon. Kamakailan lang, dahil sa nalalapit na panganganak, napatigil ako ang aura na inilabas ng anak na ito ay nagdulot ng kakaibang hitsura sa lugar na ito. Ang mga monghe na ito, na nakatakas mula sa digmaan sa pagitan ng langit at ng tao, ay duwag, walang kakayahan, mapagpakumbaba at walang hiya. Kung ang aking mga kaapo-apuhan ay mahulog sa mga kamay ng mga duwag na ito ay kapos-palad at kahihiyan. Ngayon ko lang naisip na pinadala ka ni Xuanyuan Wangdi para bawiin ako, at masaya ako, pero hindi ko inaasahan. Nasa desperado ka ring sitwasyon. Ngumiti ng pilit si Yefan, nakakaawa talaga ito sa isa't isa. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala ko si Ms. Luwu, ayaw ni Yefan na makakita ng isang sanggol na hayop na nahulog sa mga kamay ng matatandang ito. Makatuwirang dahilan na si Luwu ang nakamasid sa bundok na hayop ni Shenlang, at ang sanggol na ito ay dapat na pinalaki ni Shenlang. Kung magkakaroon ako ng Luwu, mas malakas ito kaysa sa sakam na ahas na kumakain ng mga bagay ng walang pinipili. Mrs. Luwu, kung ipanganak mo ang sanggol, makakabawi ka ba ng kaunting lakas?
Baka maantala ko sandali para maipanganak mo ang sanggol. Nag-isip si Yefan sa kanyang puso, nag-iisip ng paraan para takutin ang matandang grupo. Ninuno, hayaan ang fox na magpanggap na tigre, hintayin ang pagsilang ng sanggol ni Luwu, at pagkatapos ay lumaban. Ngunit nang hihinayang sinabi ni Luwu, ako ay matanda na, at ako ay namamatay. Ang batang ito ay ipinanganak sa tulong ng kakanyahan ng langit at lupa, at kinailangan ng maraming dugo ko upang linangin ito. Kapag ang batang ito ay ipinanganak, ako ay mauubusan ng langis. Ang mga ilaw ay patay. Iiyak na sana si Yefan, napaka-miserable. Ibibigay ang iyong buhay para magkaroon ng anak. Hindi kaya siya at itong si Luwo ay maghihintay lamang dito para mamatay, at pagkatapos ay panuurin ang maliit na si Luwo na kinakalaban ng mga matatandang ito. Sa sandaling ito, ang daos na si Tianbao sa di kalayuan ay tila may naramdaman, at ipinadala ang kanyang boses sa pinakamalapit na ninuno ng Qilian. Ancestor Qilian, tingnan mo ang tiyan ni Luwu, medyo kakaiba ba ito? Tumingin ng malapitan si Ancestor Qilian, kumunat ang noo at sinabing, medyo kakaiba. Itong Luwo ay naiirita sa akin. Ngunit mukhang hindi ito nagkusa na itaboy ako, baka wala talaga itong kakayahan. Hula ng ninuno ni Tianbao. Kaagad, ilang iba pang mga ninuno ang nakatanggap din ng voice transmission ni Tianbao. Nagtataka pa rin sila kung bakit napakalapit na nakipag-ugnayan si Luwu kay Yefan, ngunit hindi nila pinansin ang sitwasyon sa Luwu. Lahat, Tianbao. Pinaghihinalaan na ang Luwu na ito ay maaaring mangganganak, kaya hindi ako nang ahas na hintayin akong magsimula. Ang tanda ng sagradong bagay sa pagkakataong ito ay malamang na sanhi ng katotohanan na si Luwu ay gustong manganak ng isang maliit na hayop. Sa sandaling ito ay sinabi, ang iba pang apat na ninuno ay nadama lahat na ito ay posible. Sa pag-iisip na ang katawan ni Luwu ay isang maliit na banal na hayop na maaaring linangin at lumaki, ang limang mga ninuno ay lahat ay sakam. Ang mga banal na hayop ay higit na mas advanced kaysa sa mga ordinaryong hayop at espiritong hayop, at ang kanilang mga talento ay hindi sa parehong antas. Ang pagkakaroon ng isang banal na hayop sa tabi niya ay hindi lamang lubos na nagpapabuti sa pagiging epektibo ng labanan, ngunit mayroon ding pagkakataon na matuklasan ang mga lihim mula sa banal na hayop. Noong sinaunang panahon, ang mga banal na hayop ay maaari lamang pag-aari at paamuin ng makapangyarihang mga angkan. Paano sila magkakaroon ng pagkakataong maging maluwag na magsasaka? Sa ilalim ng napakalakas na tukso, ang limang ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay nangangati na, nakatitig kay Luwu, at walang gustong umalis. Plano nilang bantayan, hintayin hanggang ipanganak ni Luwo ang maliit na hayop, at pagkatapos ay ipaglalaban mo ito muli. Bago iyon, ang mga layunin ng limang tao ay pareho, at si Luwo ay hindi dapat payagang umalis. Bata. Binasa ni Luwo ang voice transmission ng limang tao at sinabi kay Yefan, alam na ng mga sakam na iyon na may mga inapo ako sa aking katawan at hindi ako pababayaan. Naghihintay akong makita ka, at mayroon akong tulong ni Emperor Xuanyuan. Bago ako mamatay, handa akong tulungan kang makaahon sa gulo. Mamaya, gagamitin ko ang huling lakas ko para pigilan itong limang tao, pwede mo na lang iwan ang sarili mo sa malayo. Nakikinig si Yefan Yi, nakasimangot, wala na ako, paano na ang bata sa tiyan mo? Ito ang huling bloodline ng iyong pamilya, at mahirap makuha ito. Ito ang kapalaran ko at ng batang ito. Sobra na ako. Incompetent, hindi makalusot sa tatlong buntot, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, tiyak na may nakatatanda sa aking pamilya na makakalagpas sa tatlong buntot, isang mundo sa itaas ng Tai Chi. Kahit na ang pamilyang Luwo ay wala sa mundong ito, hindi talaga ito isang angkan, sabi ni Luwo sa kanyang sarili something authentic. Biglang napagtanto ni Yefan na totoo na si Luwo ay may 9 na buntot, ngunit hindi lahat ng Luwo ay maaaring tumubo ng 9 na buntot. Tila ang bilang ng mga buntot na ito ay kumakatawan sa kaharian ng lakas ni Luwo. Pagkatapos lamang na masira ang tatlong buntot maaari tayong makapasok sa mundo ng Teso. Pinisil ni Yefan ang kanyang kamao, kinagat ang kanyang mga ngipin, kumislap ang kanyang isip, iniisip ang lahat ng posibleng paraan para makaahon sa gulo. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yefan na may maliwanag na tingin, Mrs. Luwu, kung maaari mong pigilan ang 5 taong ito sandali para sa akin, baka may paraan ako para hindi mahulog ang iyong mga anak sa mga kamay ng mga kontrabida na ito. Tumingin si Luwu kay Yefan na may komplikadong mga mata, gusto mo bang gumawa ng isang pambihirang tagumpay at pagbutihin ang iyong lakas? Kahit na ito ay magiging napakahirap. Ang pagkuha ng mga panganib, ngunit sa halip na mabuhay sa pagkabigo, gusto kong subukan ito. Kung iiwan kita at ang bata sa tiyan ko ng ganito, kahit na mabuhay pa ako, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa buong buhay ko, matigas na sabi ni Yefan. Si Yefan ay hindi nakipagkasundo, at hindi rin niya gustong mamuhay ng napakasakit, at sa palagay niya, ang kanyang mga ideya ay may tiyak na posibilidad na magtagumpay. Seryoso siyang tiningnan ni Luwu saglit, at sinabing, bagaman hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, ngunit sa oras na ito, magkakaroon ng isang inapo ng pamilyang Shenlong na lilito sa harap ko, marahil ito ay kalooban ng Diyos. Anyway, then I believe in you and strive for delaying time for you, kung wala ka talagang magagawa,
then you don't have to blame yourself, try your best to take care of your own safety first. Ang aking pamilya ay pinarangalan ng Shenlong clan, at hindi ko ito mababayaran, sana lang ay hindi kalagkarin ang mga inapo ng Shenlong clan sa huli. Mataimtim na tumango si Ye Fan, pagkatapos ay dumiretso sa lawa sa ibaba ng walang sinasabi. Nang makita ito, ang 5 mahabang buhay na mga ninuno ay lahat ay kainahinala, ngunit walang humabol sa kanila, at si Ye Fan ay hindi pa rin makaalis. Walang sinuman sa kanila ang magpapaalis kay Luwu sa sandaling ito, itong mythical beast cub na ito ang kanilang pinakamalaking layunin. Kasabay nito, sa ilalim ng lawa, si Ye Fan ay sumisid ng mabilis hanggat maaari. Napakasimple ng plano niya. Kahit na ang mahinang tubig sa ibaba ay masyadong malakas, ito ay magpapabagsak sa mga tao, ngunit kung maaari niyang ubusin ang aura habang pinapasok ito, hindi ba posible na makamit ang balanse? Para sa ibang mga magsasaka, ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ay ang pagpapalabas ng tunay na diwa sa katawan ng isang tao, at hindi nito malulutas ang problema na hindi kayang tiisin ng katawan. Gayunpaman, kaya ni Ye Fan. Ang kanyang pagkawatak-watak, lalo na sa estado ng extreme sword intent sword body, ay talagang nakakapinsala sa sarili, at lahat ng mga selula sa kanyang katawan ay kumonsumo ng enerhiya ng galit na galit. Kung magagamit mo ang aura ng Rou Shui para patuloy na ayusin ang iyong katawan, hindi mo ba magagawang kumpletuhin ang Sword Intent Peel na hindi magagawa noon nang hindi pinapatay ang iyong sarili? Kabanata 1575 ang liwanag ng mga butil ng palay. 1575. Sa teorya, nadama ni Ye Fan na ang kanyang plano ay magagawa. Ngunit hindi ito 100% na matagumpay, nakasalalay din ito sa kanyang kapalaran, kundi pati na rin sa kanyang kontrol at pagtitiis. Una sa lahat, kahit na ang espiritual na enerhiya ay maaaring kumonsumo kapag pinabilis ang pagbawi ng katawan, hindi ito nangangahulugan na ganap na nahawakan ni Ye Fan ang balanse. Ang kakanyahan ng langit at lupa na inilabas ng mahinang tubig ay masyadong mataas ang densidad, kung may kaunting pagkakaiba, sisibog pa rin si Ye Fan, o kahit na direktang mabulok sa mga particle ng enerhiya. Pangalawa, sa proseso ng patuloy na pagkasira ng katawan ng layunin ng espada at inaayos, para bang may mga sugat sa buong katawan na binubuksan, pinagaling, at naputol muli. Para sa mga ordinaryong tao, masakit na ang maputol ng kutsilyo. No way, kahit isang sundalong matigas ang ulo ay hindi masasabi na hindi ito masakit. Ngunit si Ye Fan ay kailangang masaktan ng hindi mabilang na beses tulad nito, at kasabay nito ay panatilihin ang kanyang atensyon upang paikliin ang Sword Intent Golden Peel. Sa napakataas na dalas ng patuloy na pagsira sa sarili, hindi alam ni Ye Fan kung kaya niya itong panghawakan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi pa banggitin, hindi alam ni Ye Fan kung gaano katagal makakatagal si Luwu sa itaas, at kung gaano katagal bago niya makumplito ang pagbuo ng layunin ng espada. Kung mabibigo siyang mabuo ang porma sayon sa mahabang panahon, si Luwu ay muling sasaktan ng mga matagal ng ninuno na iyon, kung gayon malamang na sila ni Luwu ay kailangang magpaliwanag dito. Gayunpaman, hindi na bumalik ng mabuksan ang busog. Napagpasyahan na ni Ye Fan na lumaban sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya matakot sa kanyang ulo. Nang maramdaman niya na ang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay unti-unting lumampas sa kanyang pisikal na kargada, si Ye Fan ay agad na nagsimulang mapabuti ang kanyang estado hanggang sa pinakamataas. Dobleng layunin ng espada. Sword Intent Sword Body. Walang kapantay na layunin ng espada, sobra. Ang katawan ng Sword God na nakakompres sa kasalukuyang limitasyon, sa ilalim ng madilim na lawa, ay parang gintong Diyos ng digmaan na biglang lumitaw. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, at patuloy na pinipiga ang Sword Intent ayon sa compression method ng Ultimate Sword Intent na tumaas ang density. Sa napakabagal na bilis, mula sa orihinal na taas na 3 metro, ang katawan ng Sword God ay dahan-daang lumiliit. Ang bawat pulgada ng pag-urong ay talagang isang mahusay na pagtaas sa density, at ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay partikular na nagwawasak. Kasabay nito, ang mas mahalaga ay ang condensed Sword Intent ni Ye Fan ay patuloy na pinagsama sa kanyang dantian. Sa unang karanasan, mas malinaw na alam ni Ye Fan kung paano ay condensed ang Golden Core sa pagkakataong ito, ngunit ang problema ay sinisira din ng marahas na Sword Intent na ito ang bawat cell ni Ye Fan mula sa loob palabas, sinisira ang nervyos ni Ye Fan. Nakakatakot ang mukha ni Ye Fan. Pakiramdam niya ay parating napupunit ang bawat meridian at bawat hibla ng kalamnan niya. Kasabay nito, ang kombinasyon ng espiritual na enerhiya at dugo ni Ye Fan Shenlong ay nagbigay sa mga cell na ito ng malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, na ginagawang patuloy na gumaling ang tisyo ng katawan ni Ye Fan. Sa bawat segundo, dumaraan si Ye Fan ng daan-daang, libu-libo, kahit daan-daang milyong cell death at bagong buhay. Ang ganitong uri ng pahirap ay lampas sa limitasyon ng imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kung hindi taglay ni Ye Fan ang makapangyarihang mental power ni Zhao Longlongwei, baka nahimitay pa siya. Gitling. Ngumisi si Ye Fan, sinusubukang alisin ang nakakagambalang mga kaisipan, nakalimutan ang sakit, at naglalagay ng mas maraming enerhiya sa kanyang dantian. Ang gintong walang kapantay na layunin ng espada sa paligid niya ay unti-unting nagpakita ng isang uri ng lagkit, isang ugali na sa anyo ng likido, may mga hibla ng liwanag.
Ang isang gintong liwanag na lugar tulad ng liwanag ng isang butil ng bigas, na unti-unting napapalibutan ng umiikot at umiipit na layunin ng espada, ay unti-unting nabubuo. Sa itaas ng lawa, 5 ninuno ng immortal na kaharian matapos malaman na bababa na si Ye Fan, hindi siya umahan ng mahabang panahon, at unti-unting nahulog sa ulap ng hinala. Gayunpaman, dahil ang kanilang target ay anak ni Luo, sila ay tamad na magmalasakit kay Ye Fan, at hindi makakataka si Ye Fan kung gusto nila. Kaya lang pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, unti-unti, natuklasan ng lahat na may bakas ng pamimilit sa layunin ng espada na naging dahilan upang sila ay hindi mapalagay. Mga nakatatanda. Si Ancestor Tianbao ay nag-isip ng isang bagay, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, ang batang iyon, tila may ginagawa sa lawa, ang kanyang kapangyarihan ng espada ay tumataas. Si Ancestor Hanyo ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagkabalisa, kailangan bang masira ng batang ito ang kanyang layunin sa antas ng emperador na espada? Gaano kalaki ang maaari niyang pagbutihin sa maikling panahon? Medyo disdain ang ninuno ni Tai Kang. Ang luho na ito ay maaaring maging Seikiko. Mukhang ngayon lang siya nakipag-usap sa batang ito. Hindi ko magagarantiya na mayroong anumang mga sekreto sa ilalim ng lawa, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Xuanhai. Hindi ba ganoon ka-simple? Sinabi ng ninuno ni Chi Lian sa isang voice transmission, sino sa inyo ang titingin, ano ang ginagawa ng batang ito? Kung kinakailangan, patayin muna siya. Siya lamang ay walang iba kundi isang kisap mata, at ang pagsisikap na itaas ang isang kamay. Nakangiting sabi ni Ancestor Tianbao, kung gayon, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Senior Chi Lian, sino ang mas angkop na bumaba at mag-explore. Han Yuan Gold Ingot, ikaw lang, may pinakamaliit na tao, kailangan mo pa bang magtanong? Ngumisi ang nuno ni Chi Lian. May kislap ng lamig sa mga mata ni Tianbao, ngunit walang ngiti na tumango si Pai Xiaoro, okay, bababa si Tianbao at titingnan. Alam din niya na siya ay isang tagalabas sa sandaling ito, at ang 4 na pangunahing paksayon ay hindi nagtutulungan. Mabuting ibukod siya. Sa makatuwid, ayaw ng Daos na si Tianbao sa kanyang puso, kaya kailangan niyang tiisin ito at tumakbo muna sa lawa. Ngunit nang ang Daos Treasurer ay sumisid sa lawa noong araw na iyon, biglang gumalaw si Luo. Umuungol. Natapakan ni Luo ang apoy, biglang lumusab, at unang dumaong sa lawa. Kaagad, ang apoy sa buong luho ay naging asul na yelo at apoy, at isang malabong bughaw na buntot ang tumapik sa lawa. Sa isang iglap, ang buong lawa ay natatakpan ng malamig na fog, at ang yelo ay direktang tinakpan ang buong lawa. Nang saglit na natigilan ang ninuno ni Tianbao, biglang itinaas ni Luo ang kanyang ulo, ibinuka ang kanyang dagwang bibig, at isang masa ng apoy ng yelo ang namuumula sa bibig nito. Umuungol. Ang tinangay ng ihip ng hangin ang bughaw at puting yelo at apoy, naging apoy na buhawi, na bumubulusok patungo sa ninuno ni Tianbao. Mukhang nabigla ang ninuno ni Tianbao, at nagmamadaling inilabas ang kanyang Han Yuan Gold Ingot. Nang makita ang pag-ihip ng hangin, ang gintong ingot ay naging isang bakal na pader, at ang gintong liwanag ay nakatayo sa kanyang harapan. Boom! Nakakabingi ang malamig na hangin at shock waves, kahit na ang mga nakakalat na magsasaka mula sa ilang milya ang layo ay natakot. Ang ilan pang mga ninuno ay natense rin. Pagkatapos ng lahat, sila ay lubos na natatakot sa banal na kapangyarihan ni Luo. Gayunpaman, nang malaman nila na ang mga ninuno ng Tianbao ay matagumpay na naharang ang round na ito ng opens iba ni Luo, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpakita ng kaunting saya. Naalala rin ng ninuno ni Tianbao ang lasa. Bagamat napakalakas ng Luo na ito, tila hindi siya sapat para gawin siyang hindi mapigilan. Oo naman. Ang Luo na ito ay buntis sa ika-6 na braso, at ang kanyang lakas ay hindi na kasing ganda ng dati. Binabantayan nito si Tianbao mula sa pagbaba. Siguradong may problema ang batang nasa ilalim ng lawa. Tumawa ng masama ang ninuno ni Xuanhai. Kabanata 1576 na Cao-Cao. 1576. Kung ganoon nga, bumaba tayo at tingnan natin kung ano ang ginagawa ng batang ito. Ang matandang ninuno ni Chi Lian ay mukhang walang awa sa sandaling ito. Colt, tumakbo ka na. Ang mga mata ng ninuno ni Chi Lian ay naglabas ng nakakapasong pulang ilaw, at nang kurutin niya ito, nakita niya ang nagngangalit na apoy sa kalangitan, baliw na gamulong at natipon sa kanyang mga kamay. Isang higanteng espada ng pulang apoy na tila naghiwa-hiwalay sa buong Red Moon Island, matapos itong hawakan, nilaslas nito ang Luo Divine Beast sa lawa ng yelo gamit ang isang kutsilyo. Sinampal ni Luo ang isang higanteng kuko sa lawa ng yelo, at nakita ang isang misteryosong taluktok ng yelo na tumataas sa kalangitan, na nabangga sa pulang apoy na higanteng kutsilyo. Ang 100-meter-long Qian blade ay tumama sa puting iceberg, na gumawa ng nakakagulat na tunog. Hlang! Tumalsik at nahulog ang malalaking ice cube sa tubig dagat, at gumuho ang iceberg. Ngunit sa pagkakataong ito, hinaranggan din ito ang kapangyarihan ng espada nitong ninunong Chi Lian. Ang mga mata ni Luo ay nagpakita ng matinding liwanag, at sinulyapan niya ang 5 matagal ng ninuno, humihingal, at tila medyo pagod. Humph!
Gaya ng inaasahan sa mythical beast na si Luwu, ang tatlong buntot na ito ay tumutugma sa tatlong kakayahan ng apoy, tubig, at hangin. Sa kasagsagan nito, natatakot ako na ang mga cultivator ng Duotian Realm lang ang makakalaban nito. Gayunpaman, ngayon ang lakas nito ay talagang hindi kasing ganda ng dati. Mukhang halos maubos na ang lahi ng mga anak na ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ang ninuno ni Qi Lian ay mayroon ng malinaw na pagtatansya sa kanyang puso. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo? Itigil mo ito, huwag patayin ito, pagkatapos ay lamusong ka sa lawa upang hanapin ang batang iyon at kitilin ang kanyang buhay. Huminto si Zuan Hai sa panunood sa oras na ito, nang makitang marahas siyang naglabas ng kulog sa buong katawan niya, ang mga kamay ay tinatakan, at isang malaking bilog ng kidlat ang lumitaw sa harap nito. Kung hindi mo ito pakakawalan, pagkatapos ay kainin ang aking Zishao Xuanlei. Ang espiritual na kapangyarihan ng kulog sa himpapawid ay mabilis na natipon, at pagkatapos ng isang madilim na thundercloud na puyo ng tubig ay lumitaw sa kalangitan, ang lilang malalim na kulog ay patuloy na, boom. Isang mahinang ungol ng babala ang pinakawalan ni Luo, binabantayan ng nagyayalong lawa. Hindi ko alam kung anong meron. Malamig na sumangot si Zuan Hai, iwinagayway ang kanyang kamay, at nakita na ang Zishao Xuanlei na ito ay parang electric dragon, na bumababa mula sa langit. Crash! Gitling! Ang lilang dekuryenteng dragon na pumutol sa kalangitan ay sumasalamin sa buong kalangitan sa isang lilang glow. Ang mga nakakalat na cultivator na iyon sa loob ng radius na ilang milya ay natakot na umatras nang makita nila ang mga pamamaraan ng mga ninuno ng mahabang buhay na kaharian, hindi pa banggitin ng mga disipulo ng lahat ng mga sekta na napakalapit, ginamit na nila ang kanilang true essence para protektahan ang kanilang mga katawan, at natatakot silang mawalan ng buhay. Sa Hanguang sect, ilang tao mula sa pamilya Leng, lalo na ang mga magulang ni Leng Xingchen, ang nagbabantay kay Nayan Ruzhao. Ang babae ay bumagsak sa lupa, lumuluhan na nakatingin sa lawa na naghihingalo, ang kanyang puso ay naputol na parang kutsilyo. Napapaligiran si Luo ng mga bilog at gustong protektahan si Ye Fan sa ilalim ng lawa, kaya kinailangan niyang pilitin na pamitik ang kanyang buntot, pinalamutian ang nagliliyab na malamig na ice shield, sinusubukang pigilan ang lilang kulog na ito. Ngunit ito ay masyadong mahina ngayon, ang kalasag ay direktang binasag ni Zishao Xuanlei, at ang kidlat ay tumama kay Luo. Umuungol. Gatlang M. Si Luo ay nagpakawalan ng galit na sigaw, nanginginig ang kanyang mga paa at nanginginig, at ang itim na usok ay lumalabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang pagmamataas at dignidad sa puso nito ay hindi pa rin pinapayagan na mahulog at sumuko ng ganito. Nakaharap sa ninuno ni Xuan Hai, ang buntot ay pamitik ng 2 beses sa isang hilera, at 2 malakas na hangin ang umuungal. Napapaligiran si Xuan Hai ng kulog at kidlat, at ang bilis ay napakabilis. Isang hugis ahas na yumigtad ang umiwas sa 2 lumilipad na talam na ito. Lahat naman ng ganito, kailangan mo pa bang suportahan? Nakangiting sabi ni Zuan Hai. Kinaikit ni Ancestor Taikang ang kanyang mga mata at sinabing, ang Divine Beast ay isang Divine Beast kung tutusin, kaya nataman ito mula sa harapan, at hindi ito masyadong nasaktan. Tila bagaman ito ay mahina, ang kanyang katawan ay napakalakas pa rin, at ang kanyang depensa laban sa mga spells ay hindi gaanong hamina. Dahil iyon ang kaso, hayaan mo akong bitag ito ng damo at mga sundalong kaluluwa ng kahoy. Tempo. Maghintay ng pagkakataong bumaba at hanapin ang batang iyon. Pagkatapos sabihin iyon, ang turquoise true essence ay lumaki mula sa mga ninuno ni Taikang, tulad ng mga berdeng pine wave, na patuloy na kumakalat. Sa loob ng ilang panahon, ang mga halamang iyon sa isla ay tila nabuhay, at libu-libong halaman ang ipinatawag. Sunod-sunod na lumabas ang berdeng enerhiya. Nang ang mga enerhiyang ito ay nagtagpo sa lawa ng yelo, ito ay naging isang malaking cyanet. Tai Spirit Binding Technique. Go! Galit na nanlaki ang mga mata ng matandang Ancestor Taikang, at ang malaking asol na lambat ay buhay, tulad ng isang malaking palad, na direktang pumulupot kay Luo. Biglang tumalon si Luo, at ang yelo at apoy sa buong katawan niya ay muling naging maapoy na init. Nagngangalit na apoy, sinusubukang sunugin ito. Ngunit ang saye na malaking lambat at ang nagngangalit na apoy, sa kabaligtaran, ay naging mas asher, buhol kay Luo at hinigpitan ito. Huho! Gatlang M. Anggaw si Luo, nagpumiglas, at nahulog sa lawa ng yelo. Labanan ang mga nakulong na hayop. Ang ninuno ni Taikang ay ngumiti ng may pagmamalaki at sinabi, Tianbao. Ano pa ang ginagawa mo? Dawist. Iniyuko ni Tianbao ang kanyang mga kamay na may ekspresyon ng paghanga sa kanyang mukha, at pagkatapos ay isang shot ng gininto ang tunay na enerhiya ang tumama sa lawa, na sumabog sa yelo. Nang makita si Tianbao na papasok na sa lawa, nagpakita si Luo ng masayang galit, at ibinuka ang kanyang bibig gamit ang isang matalas na ngipin, sa pilitang pinutol ang malaking asol na lambat. Ito, ang mga ninuno ni Taikang ay halatang hindi inaasahan na ang mga pangil ni Luo ay may ganoong kapangyarihan, at hindi niya maiwasang matigilan. Ang nakatakas na si Luo ay naging bugzo ng hangin, mabilis na tumatakbo sa ilalim ng kanyang mga paa, bago ang dawas na si Tianbao ay bumaba ng maaga sa lawa, mabilis siyang umikot, hinampas ang kanyang buntot, at sinampal si Tianbao.
Nagulat si Tianbao, hindi niya kinaya ang buntot ni Luwu, at mabilis na lumipad palayo. Go! Sa pagtingin sa paghingal at paghihingal ni Luwu, naramdaman ng limang matagal ng ninuno na nanginginig ang kanilang mga anit. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ginagawa nitong Luwu, napakadesperadong protektahan, ang binata sa ilalim ng lawa. Mukhang, ginawa namin ito ng basta-basta, mataimtim na sinabi ng ninuno ni Chi Lian, resolve it as soon as possible, put the it hurts. Ang ninuno ni Tianbao ay sobrang inis din sa sandaling ito, hawak ang Hanyuan gold ingot sa kanyang kamay, at sinabi, Luwu, ito ang pinilit mong gawin ng ninuno, kainin mo ako. Ang gintong ingot ng Hanyuan na si Huaguang ay pinakawalan ito, tulad ng isang gintong bundok, at binasag ng malakas kay Luwu. Umuungol. Umalangaw-ngaw sa langit at lupa ang trahedya at solemna na dagandong. Huahay, isang mansyon sa Belo County. Ilang araw na ang nakalipas mula noong umalis si Ye Fan, at natapos na ang holiday. Nagpaalam si Su Qingzhou kay Nie Wuyo at umuwi kasama ang kanyang anak, ngunit hindi bumalik si Ye Fan, at walang balita. Medyo desyerto ang bahay nitong mga araw na ito. Sa sala, si Tuan Chuan pagkatapos ng klase ay gumagawa ng kanyang takdang aralin. Ang mga bata sa kindergarten ay may simpleng takdang aralin, ngunit sila ay talagang nagpinta. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa sofa, kasama ang kanyang anak na babae, ipinatong ang kanyang mga pisngi sa isang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo absent-minded. Nay! Lumingon si Tuan Chuan, at sa kanyang malalaking itim na mata, naaawa siyang nagtanong, kailan babalik si tatay? Nakabawi si Su Qingzhou sa kanyang pag-iisip at inabot ang kamay para hawakan ang ulo ng kanyang anak. Ulo, anong problema, hindi ba sinabi ko sa iyo na babalik si tatay kapag tapos na siyang magtrabaho? Itinuro ni Tuan Chuan ang puting drawing paper at sinabing, inutusan kami ng guro na iguhit sina nanay at tatay, ngunit hindi nakikita ni Tuan Chuan si tatay sa loob ng maraming araw. Hindi ako marunong gumuhit. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, inilabas ang kanyang telepono, at nakakita ng group photo ni Ye Fan ang kasama niya ito, at sinabing, hindi na makakabalik si tatay, tingnan muna ni Tuan Chuan ang larawan at gumuhit. Nagpout si Tuan Chuan, at biglang inalis ang phone, hindi umuwi si tatay para manood ng Tuan Chuan, at hindi siya tumatawag. Ayaw ni Tuan Chuan kay tatay, kaya hindi ko na siya dini-drawing. Medyo hindi komportable si Su Qingzhou sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Inabot niya at hinawakan ang leeg ng maliit na chubby na babae, hinayla pabalik ang dalagang aalis na sana. Little Slick, gusto mo bang maging tamad muli? Hinihiling ka ng guro na gumuhit, kailangan mong tapusin ito. Iisang ina lang ba ang iginuhit mo na parang biro? Gumagawa ka ng mga dahilan para sisihin ang iyong ama. Kung hindi mo natapos ang pagguhit, hindi ka pinapayagang manood ng mga cartoons. Nagkunwari si Su Qingzhou na galit na galit. Si Tuan Chuan ay mukhang naagrabyado at nagyayabang, kaya wala siyang pagpipilian kundi kunin ang mga Crayola. Sandali, si Tita Jiang at Ji Wanqing, na natapos ng magluto sa kusina, ay nagsimulang maglabas ng mga plato. Nang marinig ni Tia Jiang ang pag-uusap ng mag-ina, ang kanyang mga mata ay medyo nawalan ng magawa. Sa katunayan, masasabi ng lahat na mas na-miss ni Su Qingzhou si Ye Fan kaysa kay Tuan Chuan. Miss, huwag kang masyadong mag-alala, hindi ba nandyan ang babaeng si Lan Yu? Nararamdaman niya ang kaligtasan ni Ye Fan, ibig sabihin ay walang problema, dapat siyang bumalik pagkatapos ng kanyang trabaho. Sabi ni Tita Jiang. Tumango si Su Qingzhou at nag-aatubili ng umiti. Alam ko, Tita Jiang, hindi mo ako kailangang eye comfort, sinisisi ko lang siya, palagi siyang mahilig gumawa ng mga bagay ng misteryoso. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Saglit na natigilan si Tita Jiang, saka naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nang makita ang taong dumating, nagulat si Tia Jiang sa una, at pagkatapos ay masayang sinabi, totoo na narito sina Cao Cao at Cao Cao, at nabanggit ko lang sa iyo, Xiaoyu, bakit hindi ka nag-hello pagdating mo? Tumayo si Shi Lanyu na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa pintuan, masunurin niyang tinawag si Tita Jiang. Nang inag ang maselang katawan ni Su Qingzhou, isang masamang premonition ang pumasok sa kanyang isipan, tumayo siya, at tumingin kay Shi Lanyu na may komplikadong ekspresyon. Sa parehong paraan, tumingin din si Shi Lanyu kay Su Qingzhou, na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Kabanata 1577 Unruly. 1577. Nakangiting sinabi ni Tita Jiang, Xiaoyu, kailan ka nakabalik, sa tamang oras, malapit ng maghapunan. Tita Jiang, may kakausapin ako kay Sister Su, kain na tayo mamaya, sabi ni Shi Lanyu. Ano ba, sa sobrang pagmamadali, hindi ba natin ito pag-usapan pagkatapos ng hapunan? Medyo natarante si Tita Jiang, na para bang may inaalala siya. Kinagat ni Shi Lanyu ang kanyang mga labi at umiling na may ngiti, na nagpapahiwatig na walang malaking bagay. Pagkapasok sa silid, sinabi niya, Ate Su, may itatanong ako sa iyo. Maaari ba akong pumunta sa pag-aaral at pag-usapan ito? Tumango si Su Qingzhou at hiniling kay Tuan Chuan na masunurin muna. Kulayan, pagkatapos ay sundan si Shi Lanyu sa itaas. Sa pag-aaral, sa sandaling isinara ang pinto, agad na nawala ang ngiti ni Shi Lanyu,
na may nerbiyos na ekspresyon at nanginginig na boses, Sister Su. I don't feel Brother Yefan. Bagamat may mga pagkakaiba si Su Qingzhou, mayroon akong kutob, ngunit nang marinig ko ito, tulala pa rin akong nakatayo doon, tahimik ng kalahating minuto. Matapos huminga ng malalim, sinubukan ni Su Qingzhou ang kanyang makakaya na pakalmeyan ang kanyang sarili, lumakad papunta sa mesa, hinawakan ng isang kamay ang mesa, nag-isip sandali, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, may ilang mga posibilidad na hindi mo siya maramdaman. Saglit na nag-isip si Lan Yu, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, ako lang ang makakapaglabas ng Rhinoceros Gu, hindi ito mailabas ni Brother Yefan mag-isa, hindi niya kailangang gawin iyon para sa ating kapayapaan ng isip. Marahil ito ay dahil sa ilang mga espesyal na pangyayari. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay napakaliit. Ang kakayahang pangunawa ng Rhinoceros Gu ay nasubok ng hindi mabilang na mga nakatatanda. Ang Rhinoceros Gu ay pinatay. Ngunit, pero ito ay isang teoretikal na posibilidad lamang. Lumingon si Su Qingzhou at tumingin kay Shi Lanyo na may malamig na tingin, may isa pang posibilidad na hindi mo sinabi. Nanginginig ang maselang katawan ni Shi Lanyu, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata ng tubig. Baka meron siyang. Hindi. Direktang pinutol ni Shi Lanyo ang mga salita ni Su Qingzhou, at mabilis na sinabi, Sister Su. Hindi. Siguradong may problema si Brother Yefan, hanapin natin siya ngayon, ha? Mabagal na naglakad si Su Qingzhou papunta sa floor-to-ceiling window, bahagyang namumula ang kanyang mga mata, pagkatapos mag-isip ng tahimik ng ilang sandali, sinabi niya, alam mo ba kung nasaan siya? Tumango si Shi Lanyo, nararamdaman kong nawawala siya sa huli. Lokasyon. Okay, pagkatapos ay pumunta ka sa Saliye ngayon, huwag sabihin sa iba, hayaan si Saliye na sumama sa iyo at kumilos ng palihim. Sabi ni Su Qingzhou. Natigilan sandali si Shi Lanyo, Sister Su, hindi ka ba sasama sa amin? Umiling si Su Qingzhou, hindi ako makakapunta, kung bigla akong pumunta sa kakaibang lugar, magiging masyadong halata ang layunin, at malalaman ng ilang taong interesado na ito ay lubhang mapanganib. Maaari itong magdulot ng mas maraming problema. Ano man ang nangyari sa kanya. Habang tumatagal siya, mas kailangan nating patatagin ang ating posisyon at magmukhang walang malasakit. Kung talagang may problema siya, ibig sabihin ay malakas ang kalaban, napakaraming tao ang nawala, ngunit walang magbabago, tanging si Saliye. Ang may pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Tumango si Shi Lanyu, sa katunayan, noong mga araw na wala si Yefan, tiyak na maraming nakatingin sa kanya. Nandito si Su Qingzhou. Kung hahanapin ni Su Qingzhou si Yefan kahit saan, may malalaman ang isang taong may puso, at kung maakit ang isang kaaway, ito ay magiging isang malaking problema. Ate Su, hahanapin ko ngayon si Saliye, at kukontakan kita kapag may sitwasyon. Sabi ni Shi Lanyo. Si Shi Lanyo ay hindi masyadong nagpaliban, tumalon mula sa balkonahe at mabilis na nawala sa gabi. Tila nawala ng lakas si Su Qingzhou, marahan siyang umupo sa carpet, iniunat ang kanyang kamay para haplasan ang berdeng singsing, at huminga ng malalim, ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang katawan na manginig. Bakit palagi kang ganyan? Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nabulunan sandali, pagkatapos ay inabot niya at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, pagkatapos ay tumayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Suzin, imbestigahan kaagad ang kinaroroonan ng mga elder ng Escape Alliance. Huwag mag-alala tungkol sa anuman. Siyasatin ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, o ang kanilang partikular na lokasyon. Kung mas detalyado, mas mabuti. Nang matapos ni Tianya ng order, si Su Qingzhou ay pumunta sa salamin, inayos ang kanyang hitsura, at pagkatapos ay lumabas ng study. Ancient Immortal Spirit World, Hanggayu Island, malalim sa lawa. Hindi alam ni Yefan na nandito siya. Gaano na ba ito katagal sa nakakabaliw na aura shock ni Roushoy? Napakatagal ng sakit sa bawat segundo, ngunit bawat segundo ng pagtitiyaga ay nagbigay kay Yefan ng higit na determinasyon at tiyaga na hamunin ang susunod na segundo. Ang konsentrasyon ng sword intent sa paligid ng katawan ni Yefan ay lalong tumataas. Pagkatapos ng hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ang buong tao ay tila balot ng isang malaking gintong patak ng tubig. At ang sword god body ni Yefan, mula sa orihinal na limitasyon na 3 metro ang taas, ay patuloy na pinipiga, at ito ay lumiit na nagsasapawan sa buong katawan ni Yefan. Isang banayad na pakiramdam ang lumitaw sa sandaling ito. Talagang nalaman ni Yefan na ang kanyang katawan ay inaatake ng matinding sword intent at sobrang espiritual na enerhiya, at ang sakit ay unti-unting nababawasan. Kung maingat mong pagmamasid sa iyong espiritual na kahulugan, makikita mo na ang bawat cell, bawat meridian, bawat kalamnan at organ tissue sa iyong katawan ay tila sumailalim sa patuloy na paghuhugas ng aura, at pagkatapos ng kamatayan at bagong buhay, nagkaroon ng isang husay na paglukso. Sa madaling salita, hindi naman namamanhid si Yefan sa sakit, ngunit mas lumakas ang kanyang pangangatawan. Ang sugat na maaaring napunit sa isang layunin ng espada ay naging mas mahina, kaya natural na hindi ito magiging masakit. Biglang dumating si Yefan. Habang binabawi ang kanyang pisikal na katawan sa tulong ng mahinang aura ng tubig, talagang ini-temper niya ang kanyang katawan.
Ito ay tulad ng isang magandang bakal pagkatapos ng maraming pagsusumikap. Bagamat ang iyong katawan ay nasa mahinang tubig, may posibilidad na ito ay maalis, ngunit hanggat kinokontrol mo ang balanse at damay-kit dito, ikaw ay natural na magbabago. Matapos ang pisikal na lakas ay ganap na lumakas, nalaman ni Yefan na ang pagkonsumo ng kanyang dobleng disintegrasyon ay hindi masyadong malaki, at ang kontrol sa pinakahuling layunin ng espada ay mas komportable. Sa Dantian, ang compression at condensation ng Sword Intent Golden Core ay mas madali kaysa dati. Sa orihinal, ang proseso ni Yefan sa pagbuo ni Dan ay parang isang 3 taong gulang na bata na gumagamit ng isang pares ng malambot at payat na mga kamay upang paghaluin ang isang malaking palayok ng harina. Likas na napakahirap umasa sa lakas at kamay ng isang bata upang makagawa ng isang magandang kwarta mula sa malaking palayok ng harina na ito. Ngunit ngayon, tila nagbago si Yefan mula sa isang 3 taong gulang na bata hanggang sa isang teenager sa kanyang kabataan. Nakakapagod pa ring gawing kwarta ang isang palayok ng harina, pero hindi naman ito masyadong mahirap. Ang pagpapabuti ng layunin ng espada ay talagang kailangang magsimula sa pagpapabuti ng pangunahing pisikal na fitness. Matapos maramdaman ni Yefan na ang sakit ay hindi na masyadong masakit, sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting lakas at sinuri ang sitwasyon sa lawa. Biglang narinig ni Yefan ang dagandong ni Luwu mula sa itaas, na may halong galit, ayaw, sakit at galit. Dahil sa pagod, naninikip ang puso ni Yefan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang inabot ko ngayon, kailangan kong makaalis sa lalong madaling panahon, itong mga moldita, maging si Luwu, na nagdadalang tao ng isang anak, ay tumatangging bumitaw. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng mga putok ng pagpatay na layunin, kahit na masakit sa iyong katawan ang pabilisin ang pagbuo ng tableta, wala kang masyadong pakialam. Ang estado ay itinaas sa sukdulan, at ang isang stream ng likidong layunin ng espada ay nasa isang matinding compression na estado sa dantian ni Yefan. Isang gintong core na hindi pa ganap na nabubuo, mabilis na umiikot, parang pocket nuclear bomb na hindi mapakali at sesabog anumang oras. Walang alinlangan na si Yefan ay wala ng paraan pabalik. Kung titigil siya sa pagbubuo ng Dan sa sandaling ito, ang kanyang dantian ay madudurog sa nakakatakot na sword power na pinakawalan. Bagamat ito ay sariling sword intent ni Yefan, nang ito ay bumuo ng isang elixir, ito ay tila nag-evolve sa isang mas makapangyarihang hayop, at hindi siya gustong mapaamo ni Yefan. Ito ay tulad ng pagsasabi kay Yefan ng walang ingat, hindi mo ako karapat-dapat. Ang mga mata ni Yefan ay puno ng dugo, ang Golden Dragon Bloodline ay patuloy na pinasisigla ang pagpapakawala kay Longwei, pinapanatili siyang gising habang pinipigilan ang backlash ng sword intent. Jiedan, bigyan mo ako ng Dan. Si Yefan ay patuloy na umuungal sa kanyang puso. Ang pabago-bagong Jindan ay mabangis na nakikipaglaban kay Yefan, ngunit habang parami ng parami ang layunin ng espada na nakompress dito, ang ningning na nililiwanag nito ay lalong nagliliyab. Nakakasilaw. Kabanata 1578 walang hugis ang tubig. Sa itaas ng 1578. Lake, hindi mapabayaan ng 5 ninuno si Luwu sa mahabang panahon, at nagsimula na silang bamigat at bamigat. Malinaw nilang napansin na ang presyon ng espada mula sa ilalim ng lawa ay lumalakas at lumalakas, na lubhang hindi kanais-nais na balita para sa kanila. Lahat, hindi na natin kayang lumaban ng mag-isa sa oras na ito, dapat tayong magtulungan para kontrolin ang halimaw na ito. Pagpapadala ng boses ng Tianbao Daoist. Sina Ancestor Qi Lian at Ancestor Hanyu ay nagkatinginan na may komplikadong mga mata at tumango. Matanda na muna. Vegetation Soul Soldier, Wind Soul Lock. Ang ninuno ni Taikang ay bumuo ng isang selyo sa kamay, ang hangin ay umuungol, na sinamahan ng isang malaking bilang ng Saiyan Tai True Essence, 3 malakas na Saiyan na hangin, tulad ng 3 kadena, na mabilis na nakabalot sa katawan ni Luwu sa buong paligid, ang mga paggalaw ni Luwu ay pinaghigpitan. Sa oras na ito, si Luwu ay pagod, na may higit sa 100 mga sugat sa kanyang katawan, ang kanyang bilis sa pagtakbo ay nabawasan, at nang siya ay nasagasaan ng 3 malalakas na hangin ito, ang isang Saiyan tail lang ang kanyang naiduyan at igulong ang isang bug zone ng hangin sa kabilang direksyon. Habang sinusubukan ni Luwu na makaahon sa gulo, si Xuanhai Ancestor ay hindi nakaimik, at isang kidlat ang bumagsak mula sa himpapawid ng malakas. Si Luwu ay nalaslas hanggang sa punto ng pamamanhid, at sa dagandong, nakikita niya ang lahat ng direksyon, at biglang nag-aapoy ang pulang apoy. Bufang Fire Prison. Itinaas ni Ancestor Qi Lian ang kanyang kamay at nakita ang 8 haligi ng apoy, sabay-sabay na nagngangalit patungo kay Luwu. Sinampal ni Luwu ang Ice Lake gamit ang 2 paa, at nagtayo ng pader ng misteryosong yelo sa paligid nito, sinusubukang hadlangan ang impact ng fire column, ngunit ito ay masyadong mahina sa oras na ito, at ang pader ng misteryosong yelo ay agad na nabasag. Halos kasabay nito, ang matandang ninuno na si Hanyu, na nakahanap ng pagkakataon, ay nahulog mula sa langit gamit ang isang espada. Ang Ice Blue Flying Sword na parang mga patak ng tubig ay bumilis habang ito ay bumagsak, at sa isang aura na tumagos sa lahat, ito ay direktang tumagos sa isa sa kaliwang buto ng hind leg ni Luwu. Umuungol. Gatlang M. Malungkot na nahulog si Luwu sa lawa ng yelo, ang mainit na dugo ng halimaw ay tumutulo.
Hindi na ito nakatiis, pagod na pagod. Nawala ang apoy sa kanyang mga mata, at may bakas ng ayaw at kahihiyan, tiningnan niya sa hangin ang malamig na mukha ni Hanyu na may galit. Isang grupo ng mga duwag at kasuklam-suklam na mga taong sakam sa panahon ng digmaan sa pagitan ng langit at ng tao, kung ako ay kalahati ng laki ng nakaraan. Banal na kapangyarihan, paano mo ako masasaktan kahit kaunti? Ang boses ni Luo ay lumitaw sa isipan ng limang ninuno. Alam ng limang ninuno na si Luo ay maaaring maging psychic, ngunit si Luo ay hindi nag-abala na makipag-usap sa kanila noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang unang pangungusap na ipinasa ni Luo sa kanila ay ganoong salita. Mga deserters ng labanan ng langit at tao. Ito ang nakaraan na ang mga ninuno ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay pinakaatubiling banggitin, at ito ang kanilang walang hanggang stigma. Walang alinlangan, binuksan ni Luo ang kanilang pinakamasakit na peklat. Ang limang ninuno ay lahat ay may maitim na mukha, at nagsiwalat pa ng layuning pumatay. Nananatili lang ako dito para protektahan ang insenso ng sangkatauhan, at hindi ko na kailangan pang sabihin mo. Naiinis na sabi ng ninuno ni Xuanhai. Kapag tumanda ka, kailangan mong sundin ang matanda. Kahit na ito ay isang banal na hayop, sa huling pagsusuri, ito ay isang hayop lamang, isang masamang hayop. Malamig na ngumiti ang ninuno ni Tianbao. Okay, Tianbao. Bumaba ka at tingnan kung ano ang ginagawa ng batang ito. Hinimok ni Ancestor Qi Lian. Lihim na naiinis si Ancestor Tianbao, ngunit dahil tiyak na ituturing siya ng apat na paksayo na ito bilang isang tagalabas, wala siyang pagpipilian kundi ngumiti at tumanggo bago pumasok sa lawa. Ang Tianbao ay may tulong ng Hanyuan Gold Ingot, at ang bilis ng paglubog ay napakabilis. Nang makita niya ang lalim ng tubig, ang gininto ang bola ng liwanag na naglalabas ng nakakapasong gininto ang liwanag at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan ng espada, hindi niya maiwasang matigilan. Iniisip pa niya kung nasisilaw ba siya, ang layunin ng espada na iyon. Halos likido. Ngunit sa lalong madaling panahon, napansin ni Tianbao na si Ye Fan ay tila hindi gumagalaw, at tila nasa isang estado ng kawalan ng kakayahang kumilos. Ang batang ito, nagbubuo ng tableta. Biglang nagising ang Daoist na si Tianbao, kahit na napakahirap ng sitwasyon special, ngunit masigasig pa rin niyang natuklasan na ito ang buhol. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa natatapos ang cultivation base ni Ye Fan, ito ay talagang isang napakarupok na panahon para sa isang cultivator. Ang Daoist na si Tianbao ay agad na natuwa, haha. Brat, gusto mo bang pagbutihin ang iyong lakas ngayon? Kumuha ng tableta. Ito ang iyong susunod na buhay. Bago siya matapos magsalita, ang Daoist na si Tianbao ay masiglang itinulak ang Hanyuan Gold Ingot patungo kay Ye. Nabasag ang bola ng liwanag kung saan matatagpuan ang layag. Tapos na ang lahat. Napansin talaga ni Ye Fan na bumaba ang Daoist na si Tianbao, ngunit hindi niya ginawa iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang gininto ang core sa kanyang dantian ay tila sapat na malaki at sapat na siksik, ngunit hindi nito mahawakan ito ng matatag, palaging sinusubukang magbago. Bukod dito, si Ye Fan ay patuloy na nag-compress at nag-inject ng Sword Intent, ngunit ang Sword Intent Golden Core ay hindi kailanman naging mas malakas. Malinaw na dapat itong puspose, sapat na ang lahat, ngunit hindi nito makumplito ang huling hakbang. Kung ang gininto ang core ng ibang tao ay isang matigas na bowl ang bakal, kung gayon ang layunin ng espada ni Ye Fan na gininto ang core ay parang isang patak ng tubig. Bagamat may hugis, magbabago ito sa kaunting paggalaw. Sa ganoong sitwasyon, imposibleng asahan na ang gininto ang core na ito ay gagana ng mag-isa at magbibigay ng tuloy-tuloy na agos ng layunin ng espada. Anong problema? Hindi ito maintindihan ni Ye Fan, maaaring mali ang kanyang teorya at ideya ng Sword Intent Formation. Kung ganoon nga, hindi ba niya isinuko ang lahat ng kanyang pagsisikap? Si Ye Fan ay nalilito, talagang hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, ang pagsuko at patuloy na pagbubuo ng mga table tasks ay tila dead end. Hindi kaya, dito na talaga kayo ililibing ni Luo. Ako. Hindi ko mapapaisip si Ye Fan, ang primordial gold ingot ng Daoist Tianbao ay nabasag sa bola ng liwanag. Oops! Bumalik sa katinuan si Ye Fan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman na ang layunin ng gintong likidong espada ay gumawa ng napakalakas na puwersa ng reaksyon, na hamarang sa kapangyarihan ng gintong ingot ng Hanyuan sa pagkataranta. Gayunpaman, sa ilalim ng marahas na pagkabigla, marahas na gamulong pabalik ang katawan ni Ye Fan. Boom! Sa sandali ng pag-ikot sa lawa, pilit na kinokontrol ni Ye Fan ang layunin ng espada sa kanyang dantian, dahil sa takot na ang gininto ang elixir na sa wakas ay nakumpleto ay mabilis na mawala. Galit na binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata at tumitig sa malayo. Ang Daoist Tianbao sa lugar. Tila hindi inaasahan ng Daoist na si Tianbao na ang panlabas na layer ng Sword Intent ay napakalakas kaya na-block niya ang lahat ng kanyang gold ingots, ngunit halatang binalak niyang bigyan ng isa pang nakamamatay na suntok si Ye Fan. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, sa gilid ng mga mata ni Ye Fan, napansin niya ang ilang detalye. Mga bula. Ngayon lang, ang suntok na iyon ay lumikha ng ilang mga void sa tubig, na nagdulot ng ilang mga bula. Ang mga bula na ito, sa ilalim ng presyon ng tubig, ay nagbago sa iba't ibang hugis, at mabilis na kumikislap sa harap ni Ye Fan.
Pinagmamasdan ng mga bulas sa tubig na nagbabago, ang kaluluwa ni Yefan ay tila may kandado, isang susi, i-click, at bumukas. Matapos mabuksan ang isang hindi pa nagagawang pinto, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Yefan. Tubig. Oo. Ito ay tubig. Paano ako magiging tanga? Laging tubig. Sa isang iglap, naramdaman ni Yefan na talagang tanga siya. Ang liquefaction ng sword intent, tulad ng isang halatang kababalaghan, ay nagsabi na sa kanya ng direksyon ng paglilinang ng napakatapat, bakit hindi niya ito naisip? Sinong nagsabi na ang golden peel ay dapat na fixed peel? Sinong nagsabing si Jindan ay dapat naganap na solid? Hindi ako totoong essence formation peel, ngunit isang sword intent formation peel na naintindihan ko. Bakit ko kakopyahin ang teorya ng ibang mga magsasaka? Ang imahe ng isang sundalo ay parang tubig, ang hugis ng tubig ay umiiwas sa taas at gumagalaw pababa, at ang anyo ng mga sundalo ay umiiwas sa tunay at tumatama sa walang laman. Kinokontrol ng tubig ang daloy dahil sa lupa, at nanalo ang mga sundalo dahil sa kaaway. Sa makatuwid, ang mga sundalo ay walang pare-parehong estado, at ang tubig ay walang pare-parehong hugis, at maaaring magbago dahil sa kaaway. At ang mananalo ay tinatawag na Diyos. Ginamit ng mga sinaunang tao ang pagbuo ng mga tropa upang kumonekta sa tubig, ngunit ngayon, ang layunin ng espada ni Yefan ay hindi ang kanyang sariling espada, pagbuo ng hukbo. Gumamit ng mga sundalo na parang tubig, at gumamit ng mga espada na parang tubig. Kapag ang sword intent ay itinaas sa antas ng liquefaction, hindi lamang ito ginagawang mas malakas, ngunit mayroon ding kapital na walang hugis ang tubig. Ang bumuo ng isang tableta na may layunin ng espada ay talagang gamitin ang sitwasyon ng gusto upang tunay na maunawaan kung ano ang layunin ng likidong espada, gabayan ito, at kontrolin ito, sa halip na pilitin itong i-compress sa isang tableta. Tama ang dating peel formation ko sa first half, pero mali sa second half. Ang sword intent formation ay kailangang i-compress at i-condensed, ngunit hindi ito kailangang sapilitang hugis. Ang gusto kong gawin ay hindi pilit na fixed, ito talaga ang kabaligtaran ng water has no shape. Ang sword intent golden core ay dapat na parang tubig, patuloy na nagbabago at hindi mahuhulaan. Sa ganitong paraan, ito ay naaayon sa militar na kalsada ng, ang militar ay hindi permanente. Mayroong 3,000 mga daan, at ang parehong destinasyon ay pareho. Bagaman ito ay sining ng digmaan, maaari itong gamitin sa espada. Sa katunayan, ito ay magkakaugnay din. Sa sandaling ito ng Epiphany, ang bibig ni Yefan ay nagpakita ng nakakagaan ng ngiti. Hindi na niya pilit na kinokontrol ang sword intent golden core sa kanyang dantian, ngunit natural na hinayaan ang golden core na magbago sa anumang gusto nito. Ang sword intent Jindan ay tila sa wakas ay sumasalamin kay Yefan, nagpalakpakan, tulad ng likidong ginto, na malayang dumadaloy sa dantian ni Yefan. Ha! Nang muling imulat ni Yefan ang kanyang mga mata, isang dampi ng gininto ang liwanag ang nakilala, at ang ugali ng buong tao ay naging mas hindi maarak. Biglang naramdaman ni Ancestor Tianbao na isang pamimilit na nagpapalpitate sa kanyang puso ay lumitaw sa ilalim ng lawa. Hindi siya makapaniwala, na ipasa ito mula kay Yefan. Ito ay isang ganap na naiibang konsepto mula sa sword intent coercion ngayon, tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Hindi pwede. Gaano kalaki ang maaari niyang pagbutihin sa napakaikling yugto ng panahon? Ang ninuno ni Tianbao ay kumbinsido na siya ay delusional. Kanina lang inistorbo ang kabilang partido. Paano niya magagawang kumpletuhin ang formation sa isang iglap? At saka, kahit na nabuo ang tableta, ano? Siya ay isang mahabang buhay. Hanyuan Gold Ingot, go! Ang mga ninuno ni Tianbao ay gumamit ng sapat na tunay na enerhiya upang pakilyusan ang sagradong bagay. Ang Hanyuan Gold Ingot ay parang burol, na may pamimilit na some iris sa lahat, at nadurog ito kay Yefan ng malakas. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan, at ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang nakatingin sa nagbabantang gintong bundok na ito. Sa oras na ito, siya ay nasa isang estado ng double disintegration, sword intent disintegration, at matinding sword intent. Matapos itong maramdaman ni Yefan saglit, may biglang pumasok sa isip niya. Pagkatapos ng malaking halaga ng golden liquefied sword intent na lumabas sa kanyang katawan, itinaas niya ito pasulong gamit ang isang kamay sa sobrang pagmamaliit. Boom! Gitling! May parang landslide na bitik sa ilalim ng tubig. Iling! Ang marahas na tubig sa ilalim ng lawa ay inanod ang isang malaking bilang ng mga puting bula, na nagdulot ng isang malakas na puyo ng tubig. Nang mawala ang lahat, sa tahimik na ilalim ng lawa, ang ekspresyon ng dawas na si Tianbao ay natigilan na nakabuka ang bibig, na para bang siya ay buhay. Paano ito posible? Si Yefan ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya ngayon, na parang walang nangyari. Gamit ang isang kamay, madali niyang inalalayan ang parang burol na gintong ingot, tumayo ng mahinahon sa tubig ng lawa, napapaligiran ng mga gintong streamer, at tumingin sa kanya ng blanko. Kabanata 1579 na brick. 1579.
Ang ninuno ni Tianbao ay nakaramdam ng isang uri ng primitive instinctive na takot, na para bang ang isang kuneho ay nakakita ng isang lobo, tigre at leopardo, at hindi na niya maisip na makipaglaban, gusto na lang niyang tumakas. Ang ninuno ni Tianbao at kasabay nito, lumingon si Tianbao at nagsimulang lumipad sa ibabaw ng lawa ng maaga. Oo, hindi nagmamadaling humabol si Fan. Katatapos lang niya sa sword intent formation, at maraming bagong bagay na mararamdaman at mauunawaan. Yeah! Sinulyapan ng Fan ang kanyang kamay, na napapalibutan ng walang kapantay na layunin ng espada, tulad ng isang magandang liquid gold. Ngayon lang, kaharap ni Fan ang primordial gold ingot na tila some iris sa mundo. Sa kaibuturan niya, wala siyang naramdamang pressure. Matapos maramdaman ng kalmado at simpleng ginamit ni Fan ang kanyang katawan at nakipagtulungan sa kanyang sword intent na gawin ang pag-ataking ito. Bilang resulta, tulad ng inaasahan ni Fan, kahit na ginamit ng ninuno ni Tianbao sa mahabang buhay na kaharian ang lahat ng kanyang lakas at nakipagtulungan sa banal na artifact, hindi siya maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Ito ay parang may bumato sa kanya yun lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng Fan na ang pagbuo ng sword intent ay lubos na nagpabuti sa kanyang sword intent. Higit pa rito, sa proseso ng pagbuo ng elixir, ang katawan ni Fan ay isinilang na muli at isinilang muli ng mahinang aura ng tubig. Sobra kaya, na nalaman ni Fan na ang rhinoceros goo sa kanyang katawan ay naagnas na ng espiritual na enerhiya nang hindi nila namamalayan. Kasi, ito ay nangyari ng napakabilis, at hindi sinasadya ni Fan na ilipat ang mga rhinocero, kaya ang mga rhinocero ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Fan. Ang buong katawan ni Fan, kahit na wala siyang sword intent protection, malaya siyang nakagalaw sa tubig na may napakataas na konsentrasyon ng mahinang tubig. Bata pa. Kung iisipin, ang ganitong uri ng pagpapabuti sa pisikal na fitness ay napakalaki, at ito ay sumasalamin lamang na, isang kakilakilabot na pisikal na pundasyon ang kailangan upang paikliin ang layunin ng espada na gininto ang tableta. Ito. Ang gininto ang elixir ay talagang kumitil ng maraming buhay at nagdusa, at sa wakas, ito ay natapos sa wakas na may kaunting pagkakataon at pag-unawa, na napakahalaga. Gayunpaman, ngayong naramdaman niya ang makapangyarihang sword intent na dulot nito sa kanya, pakiramdam ni Fan na sulit ang lahat. Ang katotohanang naunawaan na ni Fan mula pa noong bata pa siya ay nagbigay buhay sa kanya. Pagtingin sa itaas, ang ninuno ni Tianbao ay lumipat na ng husto. Nagliwanag ang mga mata ni Fan nang nakasisilaw na gintong apoy, nagpakawala ng kanyang galit at malamig na ngumiti. Ang pagbuo ng sword intent, at ang epiphany ng liquid sword intent na ngayon lang ay nagparamdam sa kanya ng isang buong bagong pag-unawa sa kendo. Nagkataon lang na ang grupong ito ng mga ninuno na may mahabang buhay na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa mundo sa ilalim ng lupa, ay kasuklam-suklam at sakam, ay maaaring maging kanyang sword test objects. Masyadong tamad si Fan na iangat ang anumang estado, pinanatili ang kasalukuyang limitasyon ng kapangyarihang panlaban, at direktang ibinababa ang kanyang mga kamay, bumubulwak ang magkabilang kamay isang marahas na gintong likidong espada ang inilabas. Boom! Gitling! Ang katawan ni Fan ay tila mabilis na tumaas mula sa tubig sa tulong ng dalawang golden rocket thruster. Ang layunin ng espada na gininto ang core sa dantian ay mabilis na dumadaloy, tulad ng isang masayang bisiro, habang hinihigop ang kapangyarihan ng langit at lupa, habang mabilis na tumatakbo, mayroon itong tuloy-tuloy na daloy ng malakas na kapangyarihan. Gamit ang espesyal na golden pill na ito, pinaikli ni Fan ang walang kapantay na layunin ng espada, nang walang kahirap-hirap, ang katatagan, lakas, at lakas ng pagsabog ay lubos na napabuti. At ngayon, pinipigilan din ng makapangyarihang katawan na ito si Fan na masaktan ng sword intent at disintegration na ito, at natural na tataas ang kanyang pagtitiis, at hindi na ito panandaliang pagsiklab ng labanan. Pakiramdam. Ang kanyang bilis at ang kapangyarihan ng sword intent na kanyang pinakawalan, si Fan ay puspusan, at hindi makapaghintay na sumigaw sa tubig upang ilabas ang galit at panunupil sa kanyang puso. Ang ninuno ni Tianbao. Paano pa siya magkakaroon ng tiwala sa sarili bilang isang mahabang buhay na kaharian sa sandaling ito? Mayroon siyang 10% ng kanyang lakas at nahuli ng kabilang panig sa isang maliit na pahayag, paano siya lalaban? Paano ito posible? Napakaikling yugto ng panahon. Hindi kaya naabot na niya ang lakas ng Duo Tian Realm. Ang ninuno ni Tianbao ay sumigaw sa kanyang puso, ito ay isang tableta lamang, at ang tableta ay maaaring magkaroon ng napakalakas na pagbabago sa husay. Pwede bang? Yiden. Oo. Ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang pinagbubuhol niya ngayon ay hindi ang gininto ang ubod ng tunay na diwa, kundi ang gininto ang ubod ng layunin ng espada. Iniisip ito, ang ninuno ni Tianbao ay malapit ng gumuho. Anong klaseng halimaw ito? Sword intent knots. Hindi naririnig mula noong sinaunang panahon. Paano magagamit ito ng isang purong nakamamatay na enerhiya para sa labanan upang bumuo ng isang elixir? Paano ito naiiba sa pagpapakamatay? Parang kahit mangyari, hindi patay ang mga tao. Sa isang kisap mata, malapit nang maabyutin ni Fan ang ninuno ni Tianbao. Nakikita. Ang panunuya na puno ng kahulugan sa mukha ni Fan, halos malagutan ng hininga si Tianbao.
Sinubukan ni Tianbao ang kanyang makakaya, nabaluktot ang kanyang mukha, at tumakas siya sa lawan na parang baliw. Bago yun, ang iba pang apat na ninuno at mga master ng apat na paksayon sa Hanggayo Island ay matamang nanunood. Ngayon lang ay may malakas na ingay sa ilalim ng lawan na ikinagulat ng lahat. Akala ko papatayin ng ninuno ni Tianbao si Ye Fan, pero sino ang gagawin? Akala ko, may mas nakakatakot na pamimilit na layunin ng espada kaysa sa pamimilit ng ninuno ni Tianbao. Ang apat na ninuno na may mahabang buhay ay natural na hindi naniniwala na matatalo si Tianbao kay Ye Fan, ngunit sa kasong ito, hindi nila maisip kung ano ang nangyayari, kaya kinailangan nilang maghintay ng may pagkabalisa. Kung hindi dahil sa anak ni Lu Wu, gusto nilang tumakbo sa malayo, ang pananatili dito ay parang nakaupo sa mga pin at karayom. Sa kabaligtaran, si Lu Wu, na nasugatan at nahulog, ay may pananabik at ginhawa sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, habang ang swordsmanship na lumabas ay lumalakas, na nakakalat sa Hanggayo Island, 10,000 lumilipad na mga espada, na parang tinawag ang mga ito, ang tumaas sa hangin. Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang mga lumilipad na espada ng Hanguang Sect Sword Cultivator at ng iba pang cultivator na gumamit ng mga espada ay halos gumalaw. Han! Hinintay ni Yun Tao si Jan Sayo na makitang malapit nang umalis sa kanila ang kanyang espada, kaya mabilis na nakontrol ni Yun Zhenyuan ang espada. Ang mga ekspresyon ng isang pangkat ng hindi sapat ang ilang nagsasaka ng espada, o hindi nila ito namamalayan ng ilang sandali, hindi nila kayang panatilihin ang kanilang mga lumilipad na espada, at mapapanood lamang nila ang lumilipad na mga espada na nagtitipon sa hangin. Sa isang iglap as if inaabangan ang pagdating ng isang tao. Ito ang maalamat na Emperor level na sword intent. 10,000 swords ang dumating sa court. Nagulat si Ancestor Han Yu. Hindi kaya. Hindi talaga matutulungan ni Tianbao ang batang iyon. Hindi makapaniwalang bamulong ang ninuno ni Xuanhai. Si Ancestor Qi Lian ay may komplikadong mukha, at ang mapagmataas na tingin sa kanyang mga mata ay hamu pa rin. Maging ang mga ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng presyon, hindi banggitin ng iba pang mga monghe na naruroon upang hubugin ang mga espiritu at bumuo ng mga tabletas. Nakita ng mga magsasaka na ito ang lumilipad na espada na lumilipad sa buong kalangitan at naramdaman ang nakakatakot na presyon ng espada na nagmumula sa ilalim ng lawa. Maraming tao ang nanginginig, at gusto nilang lumuhad na lang. Uri ng nangingibabaw na layunin ng espada na naghahari sa mundo ay nagpaparamdam sa kanila ng isang uri ng paggalang sa mga bundok. Basta, kapag tense na ang lahat, may galaw sa lawa. Kabanata 1580 ayaw pang umalis. 1580. Wow! Nataranta ang Daos na si Tianbao at lumipad palabas ng lawa. Na may bakas ng gulat at takot sa kanyang mukha, dumiretso siyang lumipad sa hangin sa takot, at pagkatapos ay gumawa ng desperadong hakbang upang lisanin ang Hanggayo Island. Tianbao, saan ka pupunta? Nang makita ito, lumipad ang ninuno ng Qilian para pigilan ang Daos Tianbao. Mabangis ang mukha ni Ancestor Tianbao, at sumigaw, huwag mo akong pigilan. Fair na. Ang batang ito ay may layuning espada sa antas ng emperador. Papatayin niya tayo. Ano? Sword intent not Yiden. Yiden. Paano ito posible? Baliw ka ba? Ang Yiden ay isang napakabihirang at pinaka-espesyal na uri ng Dan, at ito ay maraming beses na mas bihira kaysa sa Tiandan. Ang iba't ibang mga tabletas ay sinasabing ilang mga espesyal na pamamaraan ng paglilinang, at halos walang mga makasaysayang talaan ng mga tabletang ginawa. Gayunpaman, isang bagay ang kinikilala ng mga monghe, ang pinakamalakas at pinakamahina ay lahat ng iba't ibang mga tabletas. Ang iba't ibang pil ay maaaring isang napakawalang lasa na uri ng pil, o maaari itong maging isang makapangyarihang pil na higit pa sa heaven pil. Depende lang ito sa kung paano nilinang ng magsasaka, at kung anong uri ng mga pagkakataon ang kanyang nakatagpo. Malinaw, kung ito ay isang Emperor level na sword intent, kung gayon ang iba't ibang mga tabletas na lalabas ay tiyak na hindi magiging walang lasa. Maging mga ninuno lamang ni Qilian at ng iba pang mga ninuno, at ang mga monghe na naruroon ay nagtaka kung mali ba ang kanilang narinig. Sa oras na iyon, nakita ko ang isang ginintoang streamer na sumabog mula sa lawa sa ilalim ng tubig. Sa isang iglap, 10,000 lumilipad na mga espada sa himpapawid, tulad ng isang malaking buhawi, ang sumipol. Si Ye Fan ay nakatayo sa kalangitan, at tila may gintong alon ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa, na umiihip kasama ng hangin. Tinapakan niya ang layunin ng likidong espada, tumingin sa hindi mabilang na lumilipad na mga espada na nakapalibot sa kanya, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, iniunat niya ang kanyang kamay, at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, lahat ng lumilipad na espada ay pumasok sa Sword God Ring. Hindi inisip ni Ye Fan na kakailanganin niya ang mga espadang ito sa susunod. Lahat ng mga monghe na naruroon ay natigilan nang makita nila ang likidong ginintoang sword intent sa paligid ng katawan ni Ye Fan at direktang naramdaman ang pressure ng sword intent ni Ye Fan. Tuwang-tuwang ay nalalayan ni Luo ang kanyang mga paa at tumangala sa kanya. Nagpakita ng kagalakan at pagpipitagan si Ye Fan. Ito talaga, sword intent. Paano magkakaroon ng ganitong sword intent sa mundo?
Itong sword intent. Hindi. Hindi. Paanong magiging? Ang kaharian ng pagkuha ng langit. Ang bulalas ng ninuno ni Qi Lian, na nagpasindak sa malaking bilang ng mga magsasaka. Kunin ang Heaven Realm. Mula nang likhain ang sinaunang daigdig ng engkanto, wala pang kaharian. Ang ninuno ng pamilyang Leng na may pinakamaraming pagkakataon sa nakaraan ay sumalakay sa Duo Tian at namatay bigla, at ang ninuno ni Qi Lian ay kalahating hakbang pa lamang, at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong tunay na makapasok sa threshold ng Duo Tian. Sa katunayan, bukod sa Qi Lian, Zuan Hai, Tai Kang, Han Yu at iba pang mahabang buhay na mga ninuno, karamihan sa mga monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto ay hindi pa nakakita ng isang monghe na nasa Heaven Capturing Realm. Sa panahon ng dakilang digmaan sa pagitan ng langit at tao, ang Duo Tian Realm ay bihira, paano ito makikita ng basta-basta? Sa makatuwid, nang sabihin ng ninuno ni Qi Lian na ang puwersang pamimilit ng layunin ng espada na ito ay nasa kaharian na ng langit, nagulat ang lahat, at kasabay nito, may isang sulyap. Maging ito ang kapangyarihan ng mga powerhouse ng Heaven Snatching Realm. Hindi nakakagulat na nakakaramdam sila ng sobrang nakakatakot. Tinitigan ni Ancestor Han Yu ang gintong likido na nagpabilis ng kanyang puso, inggit at walang katulad na takot. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa espada, ang kapangyarihan ng espada ay itinaas sa larangan ng pagdurog sa langit. Ang pagiging Escrimador ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Dan, hindi ko pa narinig ang tungkol dito, sino ang taong ito na napakabanal. Kahit na ang mga magsasaka ng espada na may kakayahang sakupin ang langit noong sinaunang panahon ay hindi pa nakarinig na magagawa nito ito. Narinig ni Ye Fan ang mga salita ng mga ninuno sa oras na ito, noon ko lang napagtanto na ang aking kasalukuyang kapangyarihan ng sword intent ay umabot na sa antas ng isang powerhouse sa Heaven Snatching Realm. Hindi nakakagulat, naramdaman na lang niya na ang pag-atake ng mga ninuno ng Tianbao ay hindi nagdulot ng anumang banta. Siyempre, magiging madali ang pakikipaglaban sa Long Life Realm, hindi pa banggitin na siya ay isang cultivator ng espada na pangunahing naglilinang ng kapangyarihang panlaban. Gayunpaman, kung tutusin, umaasa lang si Ye Fan sa pagkakawatak-watik ng dobleng patong, sa pagkakawatak-watik ng layunin ng espada, at sa walang kapantay na layunin ng espada, upang itaas ang kapangyarihan ng layunin ng espada tungo sa kapangyarihan ng kaharian ng pag-agaw ng langit, na iba pa rin sa tunay na tagapagsaka ng estadong ng agaw ng langit. Siyempre, hindi gaanong inintindi ni Ye Fan ang mga bagay na ito. Ang hinabol niya ay kapangyarihang panlaban, kahit saang lupain man siya. Kaya lang manalo. Hindi nagmamadaling kumilos si Ye Fan, iniisip pa rin niya si Luwu, na hamarang sa mga ninuno na ito para sa kanya. Nakatingin sa ibaba, si Luwu sa lawa ng yelo, na puno ng dugo at nagyelo, ay nakahiga roon, matamang nakatingin sa kanya. Luwu. Nakaramdam ng hindi komportable si Ye Fan saglit, at mabilis siyang kumilos at lumapag sa tabi ni Luwu. Habang tinitingnan ng mga galos sa katawan nito, ang malubhang pinsalang hulihan nitong mga binti, at ang pagod at mahina nitong hitsura, ang puso ni Ye Fan ay sinaksak. Anak ni Shenlong, hindi mo talaga ako binaygo, karapat-dapat ka sa iyong mga ninuno. Paumanhin para sa akin, ito ang pinakamagandang resulta para sa akin, nagpadala si Luwu ng nakaaaliw na mensahe. Medyo namumula ang mga mata ni Ye Fan. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si Luwu, ngunit napakalayo ng ginawa ni Luwu para suklian ang kanyang kabaitan. Naramdaman na ngayon ni Ye Fan ang kapangyarihan ng Duo Tian Realm, at natural na mauunawaan niya kung bakit sinabi ni Luwu na sa kasagsagan nito, ang 100 o higit pang longevity realm ay walang dapat katakutan. Sa orihinal, ito ay simpleng paghamak sa mga nagsasaka na ito ng mahabang buhay. Isang napakamapagmataas na hayop. Ngunit, para maprotektahan si Ye Fan Jidan, nahulog si Luwu sa mga kamay ng mga desyerto na ito na kanyang hinamak. Ang ganitong kahihiyan ay parang takip silim ng bayani, nahuhulog ang tigre at si Pingyang na binubuli ng aso, gaano kasakit, ito lang ang pinakamadamang nararamdaman ko. Kung hindi para protektahan siya, hindi ito gagawin ng mga ninuno na ito, at si Luwu ay hindi mapapahiya ng ganito. Naisip ito ni Ye Fan, at biglang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang matinding pagpatay na layunin. Matapos maramdaman ang layunin ng pagpatay ni Ye Fan, ang mga ekspresyon ng ilang matagal ng ninuno ay nagbago ng malaki. Halos gusto na nilang tumakas agad, pero kung tumakas sila, saan sila makakatakas? Kung hindi makatakas ang mga monghe sa templo, mahahanap pa rin sila ni Ye Fan. Si Ancestor Tianbao ang pinakanataranta, dahil nalaman niyang nailak na siya ng chi machine ni Ye Fan sa simula pa lang. Nagpaplano man itong patayin si Leng Xingchen, o nagbabalak laban kay Ye Fan, kinuha si Nayan Rujiao bilang bihag, at sinasaktan ngayon si Luwu. Dahil sa bago at lumang mga puot na ito, si Ye Fan ang unang ayaw na palayain siya. Nang makitang nakatingin na si Ye Fan sa kanya, namutla ang mukha ni Daos Tianbao, at tatakbo na sana siya. Gayunpaman, hinawakan siya ng ninuno ni Qi Lian at sumigaw, Tianbao. Saan ka tatakbo? Ang anak na ito at ang Luwu na iyon ay isang grupo, hindi niya tayo pababayaan. Imbes na tumakas, mas mabuting magkaroon ng lahat ngayon. Nagsanib puwersa ang mga tao para patayin siya ng buong lakas. Ngayon, dapat kang mamatay at ako ay mamamatay.
Nagulat si Tian Bao, at biglang napagtanto na hindi talaga siya makatakbo, at ang pagtakbo ay magiging dead end. Humph! Kahit na ang kanyang sword intent ay umabot sa Duo Tian the power of the realm, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya ang tunay na Duo Tian realm, ngunit nakagawa siya ng ibang elixir. Kung gusto talaga naming mag-away, kahit masaktan ako ng sword intent niya, baka hindi namin siya mapatay. Ang 5 katabaan nating ninuno, may 2 malalaking pormasayon pa rin dito, at natatakot ako na hindi niya kayang mag-isa. Malakas na sabi ng nuno ni Chilian. Alam din ng 3 ninuno ni Zuan Hai, Tai Kang, at Han Yu na kung hindi sila inalis ni Ye Fan, ang sinaunang daigdig ng engkanto ay ganap na mababago. Kaya naman pumayag din silang 3 sa planong pagkubkob na ito. Ang ilan sa mga magsasaka na naghubog ng mga espiritu at bumubuo ng mga table tasks, maliban sa mga nasa mahusay na pormasayon, ay alam na hindi sila makakatulong sa sandaling ito, kaya't lahat sila ay umatras at pinanood ang buhay at kamatayang labanan na ito ng may kaba. Halos ilang sandali, ang mga ninuno ni Chilian at ang mga ninuno ni Hanyu ay umatras sa mga posisyon ng Burning Heaven Firelin Formation at ang Cloudy in Black Water Sword Formation ayon sa pagkakabanggit. Ang Daos na si Tian Bao ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, gumamit ng sapat na tunay na yuan, at ang Hanyuan gold ingot ay muling isinakripisyo. Si Ancestor Xuan Hai at Ancestor Taikang ay naglabas din ng kanilang sariling mga instrumento. Ang isang tao ay may hawak na tila maliit na itim na drum, na may mga kislap ng puting gintong kidlat, at ang isa naman ay naglabas ng kakaibang kahoy na hugis tao na eskultura, na lahat ay asul-berde ang tunay na diwa ay nananatili. Sa gilid ng Wolin Array, patuloy na ibinubuhos ng mga monghe ang tunay na diwa sa mga sinaunang bato, at ang nagngangalit na apoy ng tunay na diwa ay nagpasiklab sa kalangitan. Sa gilid ng Black Water Sword Formation, ang matulis na yelong asul na enerhiya ng espada ay pumuno sa hangin ng makapal na madilim na asul na ulap. 5 direksyon, ginto, pula, asul, puti, at asul, 5 magkaibang true yuan na pamimilit, tulad ng 5 bundok, ay malapit ng bumagsak, at direktang supulan si Ye Fan sa gitna. Huminga ng malalim si Ye Fan, itinaas ang kanyang ulo ng walang pakialam, sinulyapan ang nakapalibot na eksena, ang gintong likidong sword na layunin ay gamulong sa galit, at ang buong tao ay tumayo sa hangin. Sa harap ng desperadong pakikibaka ng 5 ninuno ng mahabang buhay na kaharian, si Ye Fan ay tumawa sa galit at ngumisi, halika. Huwag mo nang isipin na umalis. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.